Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1791 hanggang 1800. Magbabago ito mula sa sinaunang puno ng buhay hanggang sa sinaunang gintong puno, babalik sa orihinal nitong lakas sa Poseidon Island, at dahil ito ay muling pagsilang, ito ay magiging mas malakas lamang kumpara sa lumang ginintoang sinaunang puno. Sa oras na iyon, ang kanopi ng puno ay maaalis din sa tubig. Ito ay talagang mahusay. Tuwang-tuwa si Tangwulan. Kasabay nito, sinabi rin sa kanya ng sinaunang puno ng buhay na ang pangunahing dahilan ng naturang ebolusyon ay dahil sa napakalaking enerhiya ng buhay na ipinadala niya. Ang enerhiya ng buhay na nabuo sa pamamagitan ng paglunok ng mga abyssal na nilalang ay umiiral sa antas ng eroplano pagkatapos ng lahat, at ang epekto ng pampalusog nito ay napakaganda. Kung mas advanced ang abyssal na nilalang, mas mataas ang antas ng enerhiya sa buhay, at ang kanyang ebolusyon ay nangangailangan din ng mas maraming enerhiya. Kaya hayaan si Tangwulan na kumain ng higit pa para dito. Talagang ilalabas ko lahat. Matapos magalang na batiin ni Tangwulan ang sinaunang gintong puno, tumayo siya, at pagkatapos ay lumabas siya sa tubig at lumutang sa hangin. Nang lumipad siya sa pangunahing gusali ng Shrek Academy, natuklasan niya ang ibang eksena. Nagulat siya nang makitang ang baybayin ng Poseidon Lake, na orihinal na hubad, ay naging luntiang sa oras na ito, at ang mas naging pamilyar sa kanya ay ang malalagang mga halamang ito, na puno ng buhay, ay hindi sila nyin. Damo. Ang sarili niyang martial spirit ay ang Blue Silver Emperor, at nasasabik siyang makakita ng napakaraming asol na pilak na damo. Lalo na kapag naramdaman din ng mga blue-silver grass na ito ang hininga sa kanyang katawan, kusa itong umiindayog sa direksyon niya. Kung titingnan mo ang ibaba mula sa isang mataas na altitude, makikita mo na sa sandaling ito, mayroong isang malaking bilog ng mapusyaw na asol sa paligid ng malaking Poseidon Lake na ito. Kung ikukumpara sa pangkalahatang asol na pilak na damo, ang asol na pilak na damo dito ay mas malinaw, at mayroong isang malabong pilak na halo na makikita sa sikat ng araw. Napakasarap talaga ng pakiramdam na ito. Ang sariwa at basa-basa na hangin ay nagdadala ng mahinang halimuyak ng mga halaman, at ang baybayin ng Poseidon Lake sa oras na ito ay halos parang isang fairyland sa lupa. Isang hindi maipaliwanag na dampi ang bumangon sa kanyang puso, at kasabay nito, ang panloob na emosyon ni Tangwulan ay naging mas determinado. Sa anumang kaso, dapat mong protektahan ng mabuti ang mainland at Shrek, at hinding-hindi na muling hahayaang manghimasok ang masasamang kamay dito. Ay dahil ang komunikasyon sa gabay ng kaluluwa. Maya-maya, may pamilyar na boses na nagmula sa kabilang side. Anong problema? Isang simple at direktang tanong. Bumalik na ako, nasaan ka? Tanong ni Tangwulan. Are you back? Are you okay? Isang nag-aalalang tanong ang nagmula sa kabilang panig ng soul communicator. Okay lang ako, pag-usapan natin yan kapag nagkita tayo. Pagkalipas ng 5 minuto, lumitaw si Tangwulan sa harap ni Ling Ziqen. Umalis lahat ang maraming powerhouse ng Shrek at Tang Sect, at si Ling Ziqen ang namamahala sa Shrek City. Sa kanya, lahat ng Soul-Guided Array Defense System ay mapapakilo sa unang lugar, hindi natatakot sa anumang mga sorpresang pag-atake. Ano? Gusto mong alisin ang walang hanggang langit? Hindi ako sang-ayon. Ang boses ni Ling Ziqen ay tumaas ng isang oktabo halos kaagad. Bagamat sinusubukan niyang baguhin ang sarili, lalo na sa harap ni Tangwulan, nagsumikap siyang maging banayad. Ngunit nang hinawakan niya ang kanyang kabaligtaran na sukat, agad siyang nakabawi sa antas ng siyentipikong iyon. Bumantong hininga si Tangwulan, Ziqen, makinig ka sa akin. Ang bagay na ito ay hindi ang ating Tang Sect at ang problema ni Shrek. Ito ang kapahamakan na kakaharapin ng buong kontinente. Ang Blood River God Killing Array ay maaaring wasakin lamang ng Eternal Kingdom. At ito ay dapat nasirain. Mayroon tayong hindi maiiwasang pananagutan at hindi natin maaantala. Ang walang hanggang kaharian ay nasa ilalim din ng kontrol ng dakilang siyentipikong ito. Mula nang magkaroon ng Eternal Kingdom para sa pagsasaliksik, gumawa si Ling Ziqen ng qualitative leap sa Soul Guidance Technology. Pagkatapos ng lahat, ang Eternal Kingdom na ito ay ang ideya ng maraming henerasyon ng mga siyentipiko, at nagbigay ng inspirasyon sa kanya ng labis. Paano kung hindi pa rin maputol ang pagsabog? Lumalaban na sabi ni Ling Ziqen. Hindi niya kayang tiisin. Labag sa kalooban niya. Habang mas malalim niyang pinag-aralan ang walang hanggang langit, mas naiintindihan niya kung gaano kahanga-hanga ang misteryo ng bagay na ito. Napakalalim na agham na makapag-condense ng napakalaking kapangyarihan sa maliit na nakapirming nakamount na artillery na ginagabayan ng kaluluwa. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng walang hanggang langit para sa pananaliksik ay talagang masyadong kapaki-pakinabang. Bukod dito, sa mata ng mga siyentipiko, ang bagay na ito ay hindi isang sandata, ngunit isang gawa ng sining na nakristal ng teknolohiya. Natulog pa si Ling Ziqen sa tabi nito sa loob ng kalahating buwan noong una niyang nakuha ito. At halos madyay gising sa kakatawa tuwing gabi. Sa sandaling ito, nang marinig niya na kukunin na ni Tangwulan ang walang hanggang langit, ang kanyang mga mata ay namumula. I'm sorry, Ziqen. Kailangan natin itong gamitin.
Kahit na hindi pa rin epektibo sa huli, at least we have to try. Kung hindi, ang Blood River God Killing Array ay malamang na talagang lumikha ng isang paninirang puri sa Diyos sa pamamagitan ng pagpatay. Sa oras na iyon, ang buong kontinente ay mawawasak. Wala tayong pagpipilian. Naiintindihan ko ang iyong damdamin, ngunit mula sa pananaw ng buong kontinente. Go and we have choice continent. Tumingin sa kanya si Ling Ziqhen na may nakakapasong mga mata, ang malinaw na luha ay namumuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya sinasadyang kumilos. Ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit tumingin sa kanya, talagang hindi niya ito matiis. Nang makapagdesisyon na siya, handang mag-udyok muli. Biglang yamakap si Ling Ziqhen sa kanyang mga bisig at umiyak ng malakas. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Alam mo ba? Sa walang hanggang makalangit na teknolohiyang ito, nandyan ang mga brain children ng mga magulang ko. Sa nakikita ko ang tatay at nanay ko. Parang binabantayan nila ako. Hindi ko talaga kaya, please, huwag mong alisin, okay, pakiusap ko. Maasim ang ilong ni Tang Wulan, at biglang namula ang bilog ng kanyang mga mata. Dahan-daang niyakap si Ling Ziqhen, masyado niyang naiintindihan ang nararamdaman nito sa oras na ito. Matapos mawala si Tang Qinan at ang kanyang asawa, ilang beses siyang nanaginip noong hating gabi, labis niyang namiss ang kanyang mga magulang. Hanggang sa muli ko silang nakilala, naghiwalay sila ng tuluyan sa maikling panahon. Kung hindi dahil sa kislap ng pag-asa na ibinigay sa kanya ng kanyang biolohikal na ama, marahil ay bumagsak na siya. At wala na ang mga magulang ni Ling Ziqhen. Para sa kanya, ang walang hanggang kahariang ito mismo ang sustento ng kaluluwa. Sa makatuwid, napakalinaw ni Tang Wulan tungkol sa nararamdaman ni Ling Ziqhen sa sandaling ito, ngunit ano ang magagawa niya? Marahan siyang tinapik sa likod, sinusubukang pakalmayan ang kanyang emosyon, I'm sorry, Ziqhen. I'm sorry. Pero wala tayong pagpipilian. Sa simula, para sa pagsasaliksik na ito, umaasa rin ang iyong mga magulang na hayaan itong dumating. Bantayan ang kontinente. Ngayon, marahil ito ang pinakamagandang lugar na puntahan. Siguro hindi na tayo makakapag-aral at makagawa ng isang walang hanggang kaharian. Ang ganitong uri ng sandata na may mas mahusay na kakayahan sa digmaan, hindi gaanong magagamit sa digmaang ito. Mas magandang malaman kung kailan ang pagsabog sa mainland kahit wala na ang walang hanggang kaharian, nandoon pa rin ang teknolohiyang iniwan ng iyong mga magulang, iyon ang talagang iniiwan nila sa iyo. Ang katawan ni Ling Ziqhen ay patuloy na nanginginig, ngunit nalaman niya na siya ay partikular na matatag sa kanyang mga bisig. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Bigla, inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Tang Wulan. Ay pangako mo sa akin ang dalawang kondisyon. Sabihin. Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan. Sa sandaling ito, anuman ang mga kondisyon ni Ling Ziqhen, wala siyang dahilan para hindi pumayag. Una, gusto kong sumama sa iyo. Ako lang ang makakagamit nito para mapakinabangan ang kapangyarihan ng walang hanggang langit. Hindi nagatubili si Tang Wulan, at agad na tumango, okay, ipinapangako ko sa iyo. Huminga ng malalim si Ling Ziqhen at sinabing, ang pangalawang kondisyon, gusto ko ng ilan sa iyong dugo para sa pagsasaliksik. Gusto mong ibigay ito sa akin. Ang dugo ko. Tumingin si Tang Wulan sa kanya ng may kaina-hinala. Sinabi ni Ling Ziqhen, bilang karagdagan sa teknolohiyang ginagabayan ng kaluluwa, ang direksyon ng aking pananaliksik ay biotechnology din. Gusto ko lang ng ilan sa iyong dugo. Maaari mo bang ipangako sa akin? Dahil ikaw ay napakahusay na henyo, dapat mayroong isang espesyal na bagay sa biological genes. Gusto kong gamitin ito para sa pananaliksik. Sinabi ni Tang Wulan, kung ganoon. Magkano ang gusto mo? Sinabi ni Ling Ziqhen, hindi na kailangan ng higit pa, magagawa ng 10 patak. Ha! Ngayon na. Hindi madaling hangarin ang dugo ni Tang Wulan, ang kanyang katawan ay malapit na sa antas ng isang walang lik na gininto ang katawan, maliban kung ito ay isang banal na kasangkapan, imposibleng mag-iwan ng peklat sa kanya. Lalo na mayroon pa rin siyang gininto ang dragon na katawan bilang depensa sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Makalipas ang 10 minuto, hindi na pula ang bilog ng mata ni Ling Ziqhen. Hawak ang isang maliit na test tube sa kanyang kamay, namangha siya sa 10 patak ng dugo sa loob. Sa pagtingin sa kasiglahan sa kanyang mga mata, si Tang Wulan ay medyo hindi makapagsalita, at ang kanyang kalooban ay masyadong mabilis na nagbago. Ginamit niya ang gintong sibat ng dragon upang gumawa ng sugat sa kanyang kamay at ilabas ang dugo. Sa oras na ito, iba talaga ang 10 patak ng dugo sa test tube sa mga ordinaryong tao. Ang 10 patak ng dugo na ito ay ipinakita bilang gininto ang pula, napakakaiba. At para silang may hininga ng buhay, sila ay patuloy na umiikot, hindi tulad ng likido, ngunit medyo tulad ng isang solid. Napakakaiba. Maging si Tang Wulan mismo ay nakakita ng sarili niyang dugo sa unang pagkakataon. Malabo, ramdam pa rin niya ang hininga ng Golden Dragon King sa kanyang dugo. Hindi nakapagtataka na labis na nasa sabik si Ling Ziqhen, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang dugong kukurutin. Bukod dito, sa kanyang puso, mayroon din siyang maliit na iniisip.
Palihim na sumulyap kay Tang Wulan, si Tang Wulan ay tumingin sa kanya na may kainahinala, si Ling Ziqen ay nagmamadaling hindi pinansin ang kanyang mga mata at ngumiti ng marahan sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang magiliw na ngiti, si Tang Wulan ay nanginginig ng hindi namamalayan, palaging nararamdaman na may mali. Anong research ang gusto mo ng dugo ko? Hindi maiwasang magtanong ni Tang Wulan. Agad na sinabi ni Ling Ziqen na may seryosong mukha, syempre ito ay genetic research. Nakikita mo na ang iyong mga gene ay napakalakas. Kung maaari mong pag-aralan ng mga ito at gumawa ng ilang mga genetic na gamot na angkop para sa pagpapabuti ng iyong lakas, hindi ba lalampas ang ating tangsek sa kakayahan sa pangangalap ng kayamanan ng Spirit Transmission Tower? Natahimik sandali si Tang Wulan, ano pa ang itatanong, ngunit sinabi na ni Ling Ziqen, maghintay ka, kukunin ko ang walang hanggang langit. Ito ang pinakamahalagang bagay sa negosyo, at hindi gaanong nagtanong si Tang Wulan. Naglakad si Ling Ziqen sa research center sa loob ng Shrek College na mag-isa, at ang research center mismo ay siya ang gumawa. Bukod dito, pagkatapos makipag-usap sa Shrek Academy, plano ni Ling Ziqen na magbukas ng kurso sa agham at teknolohiya para sa Shrek Academy sa hinaharap. Ang pagsasanay ng Shrek Academy sa loob ng 20,000 taon ay medyo simple pa rin, pangunahin ang mga Soul Master, at sa loob ng ilang panahon, nagkaroon ng mga espesyal na pagsasanay para sa mga Soul Master. Nang maglaon, sa paglitaw ng Battle Armor, ang Soul Master Course ay hamina. Bagamat may ilan, umiral ang mga ito bilang mga elective courses at ilang compulsory courses. Ang pinaka-mainstream ay ang pagsasanay ng mga Armor Masters. At iminungkahi ni Ling Ziqen na bilang karagdagan sa pagsasanay ng mga Soul Master, kailangan ng Shrek Academy ng mga talento mula sa lahat ng antas ng buhay. Ganoon din ang pagtatapos ng taon ng 20,000. Kung maaari kang magkaroon ng higit pang mga uri ng mga talento, maaari kang makaipon sa iba't ibang larangan sa mainland, at ang sitwasyon ng nakaraang sakuna ay maaaring mabawasan ng malaki. Pagkatapos talakayin sa pulong ng Poseidon Pavilion, sumang-ayon si Shrek sa mungkahi ni Ling Ziqen na ang susunod na pagpapatala ay para sa liberal na sining. Espesyal na mag-recruit ng mga estudyanteng matatalino ngunit walang talento sa martial arts para sa cultural training. Ang Research and Development Center na ito ng Ling Ziqen ay itinatag sa ilalim ng ganitong sitwasyon. Hindi ito nabibilang sa Tang Sect ng Independienta, ngunit kabilang sa Tang Sect at Shrek Academy. Kasabay nito, ang mga mapagkukunan ng dalawang organisasyon ay maaaring i-deploy. At natural na si Ling Ziqen ang unang namamahala sa research center na ito. Ang sentro ng pananaliksik ay malalim sa ilalim ng lupa, pagkatapos ng pagbabago, ito ay konektado sa kanlungan ng Shrek Academy sa ilalim ng Sigod Lake. Gawin ang pinakamahusay sa privacy at pagtatanggol. Si Ling Ziqen ay isang perpeksyonista sa kanyang sariling karapatan, kaya nang itayo niya ang sentro ng pananaliksik na ito, ganap siyang nagpatuloy alinsunod sa tindi ng depensa laban sa walang hanggang langit. Bagamat malaki ang gastos, tiyak na ito ang sentro ng pananaliksik na may pinakamalakas na depensa sa Federation ngayon. Matapos pumasok sa 3 o 4 na magkasunod na metal na pinto, bumaba muli si Ling Ziqen sa eksklusibong elevator. Tumagal ng higit sa 10 minuto upang baguhin ang dalawang elevator, at sa wakas ay dumating sa isang malaking laboratorio sa kailaliman. Kung pumunta rito si Tang Wulan kasama siya, magugulat siya mula sa tainga. Ang laboratorio na ito ay eksklusibong pagmamay-ari ni Ling Ziqen mismo. Sa oras na ito, ang buong laboratorio ay ganap na magulo, na may lahat ng uri ng mga bihirang metal at mga bahagi sa lahat ng dako. Sa isang malaking test bench sa gitna, mayroong isang silver-white fixed-mounted soul-guided shell. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong fixed-mounted soul-guided shell, hindi lang maliit ang sukat nito, masasabing medyo maliit pa ito. Ang silver-white shell ay nagpapakita ng magandang streamline na hugis. Ang isang ikatlong bahagi sa harap ay transparent at maliwanag, at malabo mong nakikita ang mahinang nagniningning na liwanag sa loob. Binubuo ito ng 1,080 solong positibong circulation source cores. Ito rin ang ubod ng walang hanggang makalangit na kapangyarihan ng takot. Ang ikalawang kalahati ay basag na ngayon, at ang ilang napakapinong at maliliit na bahagi ay makikita sa loob. Napaawang ang bibig ni Ling Ziqen, at bamulong siya sa kanyang sarili, kung makita ng taong iyon na winasak ko ang walang hanggang langit, at nasa ilalim pa rin ito ng lupa, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon. Akala nilang lahat ay patuloy kong pinalalakas ang eksperimento. Ang silid ay upang magbantay laban sa mga panlabas na pag-atake. Paano ko malalaman na natatakot ako na ang bagay na ito ay sumabog, ngayon ay wala akong pagkakataong mag-isip ng mabuti. Nagtipon. Noon pa man ay alam na ni Tang Wulan na si Ling Ziqen ay baliw, ngunit kung alam niya ang nakakabaliw na degree na ito, natatakot akong lumuhad siya. Tumagal ng mahigit 1 oras bago tuluyang makumplito ang pagpupulong nitong silver-white fixed-mounted soul-guided shell. Ngumiti si Ling Ziqen, tapusin mo ang trabaho. Malakas si sister. Kung mayroon akong sapat na mapagkukunan, siguro makakagawa ako ng isa pang walang hanggang langit.
Habang nagsasalita, maingat niyang inilagay ang numero 1 teroristang sandata ng payat na mainland sa kanyang soul guidance device, na nakahinga ng maluwag. Siguro nagmamadali siya. Pero hayaan mo siyang maghintay ng kaunti. Hehehehe. Tang-Wulan, hindi mo dapat isipin kung ano ang gusto ko sa dugo mo. Wow, haha, tumingin ka sa likod at subukan ito ng kapatid ko. Click mo. Kung magtagumpay ka, kikita ka ng malaki. Habang nagsasalita, pumunta siya sa gilid ng laboratorio at pinindot ang isang napakatagong butones. Biglang bumukas ang isang pinto na gawa sa metal, bumungad ang isang malayang espasyo sa likod. Hindi tulad ng kalat ng laboratorio sa labas, ang hiwalay na silid na ito ay mukhang napakalinis. Ito ay halos 1/4 lamang ang laki ng nakaraang laboratorio, ngunit ito ay puno ng iba't ibang mga instrumento sa katumpakan. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang malaking petri dish sa gitna, na mukhang salamin, na may iba't ibang mga tubo sa loob, at sa transparent na likidong ito, mayroong isang tao. Oo, isang tao, o hindi isang tao. Dahil mukha lang siyang tao. Walang hininga ng buhay, kahit na ang 5 mga organo ng pakiramdam, ang hitsura lamang ng isang blanko. Ngumiti si Ling Ziqhen, Tang-Wulan, sabi mo, kung pwede kitang i-clone, ano ang dapat? Sa oras na iyon, ipapatalo kita sa gusto ng kapatid ko. Hehehehe. Si Tang-Wulan ay talagang naghihintay na balisa. Kaninang umaga ay tumagal ng 2 oras. Kung nagpalit siya ng ibang lugar, matagal na niya itong hinanap. Ngunit ang defensive level na nakuha ng laboratorio na ito, kahit na gusto niyang makapasok, ay hindi magawa ng ilang sandali. Sa makatuwid, ang tanging magagawa niya ay maghintay. Sa wakas, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas doon si Ling Ziqhen. Sa sandaling ito, puno ng kaseryosohan ang mukha ng dakilang siyentipiko. Matapos makita si Tang-Wulan, malamig na sinabi niya kaagad, "Tara na." Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang-Wulan, at sinabi ng kanyang puso, "Matagal ka nang nandoon nang hindi ipinapaliwanag." Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan pang magtanong, nauubos na ang oras. Ang dalawa ay umalis sa kolehiyo at dumating sa baybayin ng Poseidon Lake. Sinabi ni Tang-Wulan kay Ling Ziqhen, "Baka kailangan kong hawakan ang kamay mo." Nasaktan ako. Pinanangkitan siya ni Ling Ziqhen at sinabing, "Huwag kang pumunta sa set na ito." Nakayakap na ako, ano ang hawakan? Gaya ng sinabi niya, binigay niya ang kamay niya ng buong buo. Si Tang-Wulan ay umubo ng nakakahiya, nakaramdam ng kaunting kawalan, ngunit walang kinalaman sa kanya, hawak ang kanyang kamay, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay bumabalot sa dalawang katawan, tumalon, at direktang tumalon sa Sea God Lake. Nang muling lumitaw ang dalawa, nakabalik na sila sa subtree ng buhay. Ang dagandong mula sa malayo ay biglang pumasok sa aking tenga, at ang lupa ay tila ng inig ng bahagya. Mabilis na dumating ang mga silweta, at ang limitasyon ni Dao Luo ang nakadama ng hininga ni Tang-Wulan. Nang makita siyang kasama ni Ling Ziqhen, hindi ko na kailangang magtanong para malaman na ang Eternal Kingdom ay nadala na. Nagmamadaling nagtanong si Tang-Wulan, kumusta ang sitwasyon sa front line. Ang walang awa na si Dao Luo Cao Dezi ay nagmamadaling nagsabi, ang kasalukuyang sitwasyon ay stable pa rin. Pagkatapos ng talakayan, nagpa siya ang punong tanggapan na hampasin sila ng tuloy-tuloy. Kumonsumo kami ng mga bala, ngunit hinahayaan din silang kumonsumo ng enerhiya. Sa ngayon, ang Blood River Killing God Array ay wala pa. Ang kahulugan ng pag-alis sa lugar. Mukhang hindi ito sapat na matatag. Nakahinga ng maluwag si Tang-Wulan, mabuti yan. Sa ilalim ng korona, pumunta tayo sa punong tanggapan ng mabilis. Zichen, dito ka muna mananatili, at paprotektahan ka ng mga taong nasa ilalim ng korona. Babalik ako at dadalhin ka mamaya. Nakaraan. Bagamat narito ang walang hanggang kaharian, kailangan pa ring pag-aralan ng mabuti kung paano ito gamitin. Ang Abyss Passage ng Malayong Hilaga. Ang lilang itim na liwanag sa malaking altar ay tumalsik pataas, at ang figurang nakatayo sa gitna ng altar ay ganap na ipinakita bilang lilang ginto sa oras na ito. Ang hininga ng kakilakilabot ay patuloy na namumulaklak palabas. At sa paligid lang ng altar, may 6 na tao na nakaupo. Upang maging tumpak, mayroong 6 na humanoid na nilalang. Kabilang sa mga ito ay ang pinuno ng Black Emperor, ang pinuno ng Bomb Hornet, at iba pa. Ang kanilang hininga ay patuloy na nagmamadali patungo sa gitnang altar. Ang mga mata ni Emperor Hades at Emperor Ghosts na nakatayo sa panlabas na bilog ay puno ng panatikong liwanag. Ang Ghost Emperor ay bumulong sa kanyang sarili, kung magtagumpay ka, magtatagumpay ka. Ang aming plano sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na magtagumpay. Lauha, nasasabik ka na ba? Maghintay hanggang sa magtagumpay ang Devil Emperor, sa hinaharap, na may sapat na mga pagpatay, tayo ang susunod. Tumango si Pluto King Dao Luo Halosa, mas masigasig ang kanyang mga mata kaysa sa Ghost Emperor, oo. Ito ang aming inaasam-asam. Hanggat magtagumpay ang iyong kamahalan na Demon Emperor, ito ay magpapatunay na ang aming landas ay tama. Tayo ay nasa tamang landas. Lahat ng babayaran mo para sa Abyssal Plane ay sulit din.
Oo, ito ay palitan. Ito ay isang pagpapalitan sa pagitan ng banal na espiritu at ng kalaliman na eroplano. Ang pangako ng banal na espiritu na tulungan ang eroplano sa kailaliman na magbukas ng isang bagong channel ay tiyak na walang bayad. Ang Blood River God Killing Array ay hindi ganoon kadaling kumpletuhin. Kahit na matapos ito, dahil sa epekto ng Scourge, magkakaroon ng hindi mabilang na mga krisis sa panahon ng proseso ng pagbuo. Tanging kapag maraming malalakas na tao ang nagpoprotekta sa batas magkakaroon ng tunay na posibilidad na magtagumpay. Sa makatuwid, ang orihinal na kasunduan na naabot sa pagitan ng Holy Spirit Cult at ng Abyss Plane ay natinulungan nila ang Abyss Plane na buksan ang daanan, ngunit ang Abyss Plane ay kailangan ding magpadala ng sapat na makapangyarihang tao upang tulungan silang kumpletuhin ang Blood River God Killing Array. Ito ay isang bagay na kapwa kapaki-pakinabang para sa kanilang dalawa. Ang Abyss Plane ay nagnanais ng enerhiya ng buhay, habang ang banal na espiritu ay nagtuturo ng enerhiya ng kamatayan, nang walang salungatan. Ang mga kalkulasyon na ginawa ng pagtuturo ng banal na espiritu ay tumpak. Una sa lahat, ang lakas ng mismong pagtuturo ng banal na espiritu ay lubos na makapangyarihan. Bagamat malaki ang gastos sa pagbubukas ng Abyss Channel, kapag ito ay nabuksan, ang pagkakaroon ng Abyss Creatures bilang takip ay mas kapaki-pakinabang sa pagbuo ng Holy Spirit Cult. Ang mga abyssal na nilalang ang tunay na kaaway ng sangkatauhan. Pangalawa, maaaring gamitin ng banal na espiritu ang hukbo ng kailaliman upang magsagawa ng higit pang mga pagpatay at makakuha ng mas maraming enerhiya ng kamatayan. Maaari din silang magtago sa likod at makuha ang mga ito ng may kaunting pagkawala. At ang pinakadirekta at mahalagang bagay ay ang dugong ilog sa harap niya ay ang pagpatay sa mga Diyos. Ito ang landas na sa wakas ay natagpuan ng Evil Soul Master sa hindi mabilang na henerasyon ng pananaliksik ng banal na espiritu upang maging isang Diyos. Kung hindi mo masundan ang langit, dapat kang lumaban sa langit. Pinili nila ang masamang landas na ito upang pumunta sa wakas. Libu-libong tao ang ginagamit bilang mga sakripisyo upang makamit ang posisyon ng Diyos. Kapag nagtagumpay, siya ang tunay na masamang Diyos. Kung ang Daoluo Plane ay mayroon pa ring tagapag-alaga ng God Realm, ito ay syempre isang death-seeking behavior, ngunit kung wala ang God Realm, posibleng magtagumpay. At may posibilidad na magtatag ng sarili niyang Diyos na kaharian. Sa makatuwid, pagkatapos makipag-usap sa Abyss Plane, ang magkabilang panig ay may sariling mga multo. Ang banal na espiritu ay nagtuturo muna upang ipakita ang katapatan at buksan ang kalaliman na channel para sa kalaliman na eroplano. Gayunpaman, ang Abyss Plane ay kinakailangan upang tulungan silang kumpletuhin ang madugong pagbuo ng pagpatay ng Diyos ng ilog pagkatapos mabuksan ang daanan. Siyempre, tiyak na hindi nila sasabihin sa Abyss Plane na gusto nilang maging Diyos sa pamamagitan nito. Sinabi lang nito sa Abyss Plane na ang Blood River God Killing Array ay may sapat na malakas na defensive power para maiwasan ang kanilang pagkatalo. Ito ay kapwa kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig. Kaya mayroong hitsura ng eksenang ito. At sa sandaling makamit ng Demon Sovereign ang Thalho. Pagkatapos ay natural na ito ang turn ng Emperor Underworld at ang Emperor of the Ghost, at sa sandaling umiral na ang isang masamang Diyos, magiging mas madaling ilunsad muli ang Blood River God Killing Array. Gayunpaman, ang Abyss Sage ay pinigilan ng eroplano, at halos imposibleng makarating sa Daoluo Plane. Sa oras na iyon, ang hukbo ng kailaliman ay walang magagawa sa kanila kahit na hindi sila nasisiyahan. Ang lahat ng pangangibabaw ay pinangungunahan pa rin ng banal na espiritu. Ito ang kumpletong plano. At ngayon, tila tinutupad pa rin ng Abyss Plane ang pangako nito. Matapos lumabas mula sa isang emperador-level powerhouse sa sobrang maladyos na antas, agad niyang sinimulan na tulungan ng Demon Sovereign na kumpletuhin ang mahusay na porma sayon. Ito rin ang dahilan kung bakit nakita lamang ni Tang Wulan at Aerong ang malakas ng Holy Spirit Cult nang dumating sila sa malapit, ngunit ang malakas ng kalaliman ay wala. Ang Demon Emperor, na nababalot ng lila at ginto, ay ganap na nagsiwalat ng kanyang tunay na kulay sa oras na ito. Siya ay isang babaeng may magandang mukha, parang nasa 30 anyos na siya, kahit anong anyo o anyo, 1 in a million siya. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng purple gold, at sa gitna ng kanyang noo, mayroong isang purple na gintong kristal na naglalabas ng malakas na kinang. Walang espiritong singsing sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang sariling aura ay tumataas sa isang kahangahangang bilis. Ang mga layer ng kakaibang ningning ay lumilitaw sa ibabaw ng balat paminsan-minsan, na nagpapakita ng hitsura ng mga alon ng tubig. Nagpatuloy ang pambobomba sa labas, ngunit ang madugong ilog ng pagbuo ng pagpatay sa Diyos ay nanatiling hindi natitinag. Ang kakilakilabot na hininga ay umiikot sa hangin, na pumuputok ng mga patong ng pagsabog na katulad ng superimposed na pangkalahatang epekto. Ngunit para sa mga nilalang sa kailaliman sa loob, wala itong gaanong epekto. Si Heidi, na naka-cross-legged sa paligid ng altar, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga itim na hiyas. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang Demon Emperor sa gitna ng altar, bahagyang nakaawang ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpapakita ng hindi mahahalata na pagngisi. Pagkatapos noon, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at hinimok ang kanyang abyssal energy na ipasok ang magic circle sa kanyang harapan ng buong lakas. F Operational Command.
Iminumungkahi kong simulan ang pambobomba sa lalong madaling panahon. 4 pa lang ang tao sa headquarters. Hanhai daw luo Chen Xinji, Magic Pen daw luo Yu Guanzi, Tang Wulan at walang awa na daw luo Cao Dezi. Ang mga bagay ng walang hanggang langit ay natural na hindi maihahayag sa ibabaw, kahit na nahulaan na ito ng mga nagpalaganap ng tore ng espiritu. Pagkatapos ng lahat, ang mga pamamaraan ng Tang Sect at Shrek Academy sa pag-alis sa Eternal Kingdom ay hindi maliwanag. Si Tang Wulan ang nagsasalita, kung ang Blood River God Killing Array mismo ay makakagalaw, ito ay parang isang mobile fortress, at maaari itong umatake sa atin matagal na ang nakalipas. Ngunit ngayon ay hindi pa sila gumagalaw. Pagkatapos ay hindi pa sila gumagalaw. Iilan lamang ang mga posibilidad, isa ay ang Blood River God Killing Array ay hindi pa ganap na nabubuo, at sila ay naghahanda pa rin upang mapabuti ang kanilang mga tao. Alinman ito ay sa pamamagitan ng mas maraming tao sa pamamagitan ng array. Mga nilalang na hindi pa dumarating pagdating nila sa mainland, binabantayan pa rin nila ang daanan, naghihintay na lumitaw ang abyssal na mga nilalang, ngunit kahit alin ito ang tamang pagpipilian para sa amin upang malutas ito sa lalong madaling panahon. Tumango si Yu Guanzi at sinabing, sumasang-ayon ako sa pahayag ni Wulan. Sinabi ni Chen Xinji, sumasang-ayon din ako. Kaya, ngayon ang tanong kung paano gamitin ang walang hanggang langit. Ang God Killer Fixed Mounted Soul Guided Shell ay may partikularidad, at kapag ito ay nailabas, direktang makakaapekto ito sa lahat ng bagay sa paligid nito. Sapat na antas. Ang pinakamalakas ay maaaring makaramdam nito. Kapag natuklasan, pagkatapos ay nag-aalala ako na ang kalaliman na nilalang ay magpadala ng isang inalis na kapangyarihan ng hangin upang hindi ito makaharang sa langit, upang hindi ito makaharang sa kapangyarihan ng langit upang hindi ito makahadlang. Ganap na kumilos sa Blood River God Killing Array. Sinabi ni Tang Wulan, talagang posible. Kaya sa pagkakataong ito dinala ko ang namamahala sa ating Tangmen R&D Center. Sinabi niya na siguradong gagamitin niya ang Eternal Heaven sa pinakamaraming lawak. Bakit hindi ko siya imbitahan para lumahok? Kumusta ang talakayan? Sinabi ni Chen Xinji, ang mismong teknolohiya ng paggabay sa kaluluwa ng Tang Sect ay ang pinaka-advanced din sa Federation, sa tingin ko ito ay magagawa. Tumango din si Yu Guanzi. Nang si Ling Zikhen ay dinala ni Tang Wulan sa punong tanggapan, iba't ibang paghahanda na ang nakahanda. Ang lahat ay patuloy na nag-uusap. Nakita niyang pinapasok siya ni Tang Wulan. Diretsahang sinabi ni Yu Guanzi, ang susunod nating plano ay ganito. Isang alon ng 9 na antas na fixed mounted soul guided shells ay inilunsad muli. Ito ay magpapayanig sa Blood River ng Killing Array. Kasabay nito, ang 9 na antas na fixed mounted soul guided shell ay sumabog. Ang kapangyarihan ng walang hanggang langit ay humakbang ng walang hanggang langit. At bambahin ng makakapal na artillery. Titango na sana si Tang Wulan, ngunit sinabi ni Ling Zikhen sa tabi niya, walang silbi. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Sa katunayan, nang makita ni Yu Guanzi na si Tang Wulan ay nagdala ng isang magandang babae, siya ay medyo hinamak sa kanyang puso. Napakabata pa talaga ni Ling Zikhen. Bagamat siya mismo ay malapit na sa 30, mukhang nasa early 20s siya. Sa oras na ito, nakikinig sa kanyang paninindigan tulad nito, hindi niya napigil ang sumimangot at nagtanong, oh, ito ba? Sinabi ni Tang Wulan, ito ang direktor ng aming Tang Sect Soul Guidance Weapon Research Institute, si Miss Ling Zikhen. Binigyan siya ni Ling Zikhen ng puting tingin, ikaw ang binibini. Tawagin mo na lang akong Direktor Ling. Natigilan sandali si Yu Guanzi, pinigilan ang kanyang emosyon, at sinabing, anong payo ang mayroon si Direktor Ling? Lumakad si Ling Zikhen sa mesa at sinabing, walang silbi ang iyong plano. Sa tingin mo ba ang aura ng walang hanggang langit ay maaaring takpan ng iba pang mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa? Ito ay walang muwang. Ano ang iyong walang hanggang langit? Bahagyang itinaas ni Yu Guanzi ang kanyang kilay, siya ay nasa mataas na posisyon, at walang sinuman ang nakausap sa kanya ng ganoon ka-unceremoniously. Kahit na ang commander ng Western Legion na hindi humarap sa kanya ay hindi. Pinandilatan ni Cao Dezi si Ling Zikhen, Zichen, magsalita ka ng maayos. Huwag kang bastos. Bumantong hininga si Ling Zikhen at sinabi, sinasabi ko ang totoo. Eternal Heaven, dapat alam ninyong lahat ang pinagmulan ng pangalang ito. Gayunpaman, malamang na ako lang ang tunay na nakakaunawa sa kapangyarihan nito. Ang Eternal Heaven ay talagang hindi kailangang maghanda ng anuman. Kapag nailak na nito ang target, kung gayon, walang makakapidyaw sa paglaya nito. Sa madaling salita, ang sindik ng walang hanggang langit na langit ay hindi na sapat upang sirain ang buong ilog ng Diyos. Mablok. Upang makaligtas sa kapangyarihan ng walang hanggang langit. Nang marinig ang sinabi niya, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang magpakita ng gulat na mga ekspresyon. Wasakin ang buong Northern Core Circle. Gaano man kaliit ang Northern Core Circle, isa rin itong malaking lugar, na hindi maihahambing sa Shrek City. Mataimtim na sinabi ni Ling Zikhen, huwag maniwala. Ilagay natin ito sa ganitong paraan. Ang dalawang dumaong sa Shrek City ay pinatong ng 3 beses na may mga geometric na multiple. Halos sila ang kapangyarihan ng walang hanggang langit.
Ang talagang kailangan mong alalahanin ay hindi kung kaya mo bang talunin iyon. The Blood River Killing the Gods Array. Sa halip, kailangan nating mag-alala kung ito ay magiging sanhi ng pagwawasak ng makapal na bilog ng array, habang ito ay magsasanhi sa makapal na bahagi ng array. Layer ng yelo at nagiging sanhi ng pagtaas ng buong dagat ng Daoluo Star ang problema ng pagbaha sa mainland. Ano? Kasama si Tangwulan, ang apat na naruroon ay pawang mga powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Ngunit hindi nila inaasahan na ang pagdating ni Ling Ziqen ay magdadala sa kanila ng ganoong problema. Tumaas ang kilay ni Ling Ziqen, huwag maniwala. Ang layer ng yelo sa dulong hilaga ay katumbas ng konsentrasyon ng higit sa 80% ng sariwang tubig ng buong Daoluo Star. Ang mataas na init na nabuo pagkatapos ng pagsabog ng Eternal Heaven ay maaaring kalkulahin, kahit papaano ay maaari nitong gawin ang yelo. Ang Abyss Plain ay naitaboy ko na ang buong kontinente, maging ang malayong kontinente ng Starluo at ang Daoling the Mainland ay lahat ay makakatagpo ng tsunami. Napabuntong hininga si Tangwulan, at lahat ng naruroon, kasama siya, ay hindi maiwasang mataranta. Hindi napigilan ni Yu Guanzi na sabihin, gayunpaman, kung hindi natin gagamitin ang walang hanggang langit, hindi tayo makakalusot sa ilog ng dugo at mapatay ang mga Diyos. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Sinabi ni Ling Ziqen, ito ay kinasasangkutan ng mga teknikal na issue. Ang Eternal Kingdom ay hindi magagamit, ngunit ito ay nakasalalay sa kung paano ito gagamitin. Kung talagang gusto mong gamitin ito, lubos kong inirekomenda na gamitin mo lamang ang bahagi ng kapangyarihan nito at limitahan ang pag-atake sa isang tiyak na saklaw. Hindi ba ang iyong layunin ay masira ang Porma Sion? Hindi ba sapat na ito upang masira ang Porma Sion? Sinabi ni Tangwulan, Ziqen, maaari mo bang linawin? Paano malilimitahan ang kapangyarihan ng walang hanggang langit sa isang tiyak na saklaw? Na-demolish na. Mahinang sabi ni Ling Ziqen. Ang limitasyon Daoluo ay nabigla muli. Tapos na. Nanlaki ang mata ng lahat. Walang pakialam na ngumiti si Ling Ziqen, oo. Demolisyon. Ang Eternal Kingdom mismo ay isang malaking bomba, ngunit gayon din, ito rin ang komposisyon ng core ng One-Way Soul Guide Array. Kung kaya kung gawing super weapon ito mula sa isang cannonball. Pagkatapos, maaari itong gamitin ng maraming beses. Kung ilang beses ito magagamit ay hindi alam, ngunit ang kapangyarihan ng isang solong paggamit ay hindi gaanong makontrol, kahit na hindi gaanong mapipigil, kahit nasa isang malaking sakuna. Pagsabog. Gawing super armas ang walang hanggang kaharian. Ang pahayag na ito ay unang nagpaningning sa mga mata ni Ruthless Daoluo Caudesi. Kung maaari, tiyak na ayaw mawala ng Tang Sect at Shrek Academy ang nakakatakot na sandata na ito na maaaring humadlang sa grupo. Ziqen, gaano ka sigurado? Tanong ni Tangwulan. Sinabi ni Ling Ziqen, 80%. Gayunpaman, ang iba pang 20% ay direktang pagsabog. Kaya, kailangan mong maging psychologically prepared. Si Tangwulan at Caudesi, na pamilyar sa kanya, ay mas mahusay, ngunit sina Yu Guanzi at Chen Xinji ay parehong may pakiramdam ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ano ang ibig mong sabihin sa isa pang 20% direktang pagsabog? Katatapos mo lang magsalita tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsabog. Nagkibit-balikat si Ling Ziqen at sinabing, kaya, iminumungkahi kong ipadala mo ako sa kabilang panig ng Blood River Formation. Kung mabaygo ang aking pagbabago, ito ay sisibog pa rin, sapat na upang sirain ang Porma Sion. Dito mismo ay mas mababa ang epekto. Tumingin si Yu Guanzi kay Chen Xinji, at nagkatinginan ang dalawa. Sinabi ni Chen Xinji, kung talagang nagiging sanhi ito ng pagtaas ng antas ng dagat, gaano karaming mga kahihinatnan ang ay dudulot nito. Sinabi ni Ling Ziqen, hindi ko alam. Hindi dapat maging malaking problema ang mga matataas na lugar. Baka lumubog ang mga mabababang lugar. Kaya, mas mabuting tanungin mo ang Federation para sa bagay na ito, at ilikas ang mga tao sa lalong madaling panahon. Mag-ingat. Naramdaman lang ni Yu Guanzi na malaki ang ulo niya sa oras na ito. Tanungin ang Federation. Ganun ba kadali? Kung ipaalam natin sa mga tao ang totoong sitwasyon, natatakot ako na agad silang magpanik. Pareho nila ni Chen Xinji ang orihinal na inakala na ang Eternal Heavenly Kingdom ay maaaring gamitin ng direkta, ngunit hindi niya inaasahan na ang paggamit ng super weapon na ito ay magsasangkot ng napakalaking halaga. Kung wala ito sa Extreme North, at least walang problema sa pagtaas ng lebel ng dagat. Ngunit ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinabi ni Ling Ziqen, huwag mong isipin na magagamit mo ito sa ibang mga lugar. Ang sumasabog na kapangyarihan ng Eternal Heaven ay sapat na para masuffocate ang buhay kahit saan. Napakalaki ng saklaw na hindi mo maiisip. At magkakaroon pa ito ng patuloy na mapanirang kapangyarihan. Magiging sanhi ito ng pagbabago sa crust ng lupa. Hindi imposible. Halimbawa, kung ito ay itatapon sa isang napakalaking eksena, malamang na hindi ito maaaring maging sanhi ng bulkan. Iba sa dulo ng mundo sa kabaligtaran, ito ang pinakamainam na sitwasyon sa dulong hilaga, kung tutuusin, walang nakatira. Sinabi ni Tangwulan, wala na bang ibang paraan? Nagkibit-balikat si Ling Ziqen at sinabing, may iba pang paraan. Iisa lang ang direktang pagsabog na maaaring hindi masyadong mapanira sa ating panig.
Iyon ay ang direktang ihagi sa kalaliman at direktang pasabugan ng kanilang pinanggalingan. Sa kasong ito, ang pagsabog ang lupa ay wala rito. Natural, hindi ito makakaapekto sa ating panig. Sa isang paggalaw sa puso ni Tang Wulan, siya ay sumabog ng direkta sa kailaliman. Ito ay tila hindi imposible. Pagkatapos ng lahat, sa gilid ng Blood God Legion, mayroon pang ibang daanan na binabantayan. Ngunit ang kanyang naisip ay isang iglap lamang, at agad niya itong tinanggihan sa kanyang puso. Simple lang ang dahilan. Ang pagsabog sa Abyss Plane mismo ay hindi malulutas ang banta ng Blood River God Killing Array dito. At saka, kulang pa ang alam nila sa partikular na sitwasyon ng Abyss Plane, paano kung hindi talaga masasaktan ng explosive force ang Abyss Plane. Bukod dito, maliban kung ikaw mismo ang pumunta doon, kung hindi mo kayang lunukan ang abyssal energy kahit na pasabugan mo ang isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang, sila ay muling ipanganak pagkatapos ng ilang sandali, hindi ba sila gumagawa ng walang kwentang trabaho? Sa sandaling ito, ipinakita ni Hanhai Daoluo Chenzinji ang kanyang mapagpasyang panig. Same time na sinabi ni Chenzinji kay Yu Guanzi, Guanzi, dapat mong iulat agad ang sitwasyon natin sa Federation para sa mga tagubilin. Direktor Ling, narito ka na. Paghandaan muna natin ang pagbabago. Tumango si Ling Zikhen. Gaano katagal kung ito ay marereporma? Tanong ni Yu Guanzi. Sinabi ni Ling Zikhen, 2 araw, hindi bababa sa 2 araw. At kailangan ko ang tulong ni Tang Wulan. Sa kanya, ang tagumpay ay tataas at ang bilis ay magiging mas mabilis. Hindi. Halos magbulalas ang tatlong extreme Daoluo. Lahat si Tang Wulan ay nagulat sa kanilang sabik na tugon. Tinitigan ni Cao Dezi si Ling Zikhen at sinabing, ito ay ganap na hindi posible. Hindi mo ba alam ang kahalagahan ng Wulan sa Tang Sect at Shrek Academy? Kung mayroon siya, ano ang dapat gawin ng Tang Sect at Shrek? Sinabi ni Chen Zinji, eksakto. At, hindi lang iyon. Hindi lang Tang Sect at Shrek Academy ang nangangailangan sa kanya. Kailangan din ng battlefield ang kanyang Golden Dragon Spear para patuloy na pahinin ang mga nilalang sa kalaliman, kaya hindi siya dapat nasa anumang panganib. Maaari kaming magpadala. Ang pinakamahusay na mga forger at soul-guided weapons ng militar ay ibibigay mo ito sa iyo. Saglit na nag-isip si Ling Zikhen at sinabing, okay lang yan. Gayunpaman, maaaring mas mababa ang success rate. Dahil kailangan ko ang Skyforged metal na ginawa ni Wulan bilang outer shell ng super weapon, hindi kayang tiisin ng ordinaryong metal ang pagbabago ng enerhiya. Dapat alam ninyong lahat, isang dalubhasang manggagawa. Sinabi ni Cao Dezi, maaari ding gawin iyon sa malayo. Maaari mong hilingin kay Wulan na gawin ito dito. Kinagat ni Ling Zikhen ang kanyang mga labi at sinabing, alam kong may kinikilingan ka. Bakit hindi mo pinapansin ang kaligtasan ko? Napatigil si Cao Dezi, at napabuntong hininga, bakit? Lumaki ka nang manood ako. Sa puso ko, ikaw at ang aking biolohikal na anak na babae ay walang pinagkaiba. Pero iba si Wulan. Hindi lang siya ang junior ko. Ito ang kinabukasan ng Tang Sect at Shrek Academy. Silly girl, syempre hindi ko hahayaan na tiisin mo ito ng mag-isa. Zhang Xin at I will always do our best happen to your best. Kaso hindi ka talaga makakapunta. Ang walang humpay na Daoluo na ito ay gumawa ng maliit na pahayag, at sina Chen Zinji at Yu Guanzi ay nagkatinginan at hindi maiwasang mamangha. Ito ang Tang Sect, ito ang Tang Sect na tao. Matandang Cao, wala nang masasabi pa. Ang labanang ito ay maaaring ang huling laban natin. Ipinagmamalaki kong magkaroon ako ng isang kasamang tulad mo. Mataimtim na sabi ni Yu Guanzi. Bahagyang ngumiti si Cao Dezi, huwag kang pumunta sa set na ito, ginagawa ko ito para sa Tang Sect natin, hindi para sa iyo. At saka, kung matagumpay na nabago ang Eternal Kingdom, ito ang sandata ng Tang Sect natin, at wala itong kinalaman sa iyo sa hinaharap. Okay. Okay, please go and ask for your instructions. Babalik tayo kaagad at magsisimulang maghanda. 2 araw pa ang kailangan mong pag-usapan. Tiyak na hindi maikli. Si Tang Wulan, Cao Dezi, at Ling Zikhen ay bumalik sa base headquarters sa gilid ni Tangmen at Shrek. Pag-usapan natin ito, ano ang rate ng tagumpay? Galit na tumingin si Cao Dezi kay Ling Zikhen. Tumawa si Ling Zikhen, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Di ba ngayon ko lang nasabi ang lahat? Sinabi ni Cao Dezi, huwag kang pumunta sa set na ito, ang iba ay hindi ko kilala, hindi mo ba o kilala ko? Ang ganitong bagay ay hindi biro, maging tapat tayo. Iniluwa ni Ling Zikhen ang kanyang dila at sinabing, ang proseso ng pagbabagong anyo ay hindi mapanganib, ngunit ang huling proseso ng paggamit ay maaaring mapanganib. Dahil walang sino man sa atin ang nakakaalam kung gaano kalaki ang mararating ng tunay na kapangyarihan nito. Bukod dito, ako lang ang magagamit. Hindi ito magagamit ng iba. Dahil walang sino man maliban sa akin ang talagang nakakaunawa sa mga katangian ng isang katawan tulad ng pangunahing pinagmumulan ng kaluluwa. Itinaas ni Cao Dezi ang kanyang kamay at kinatok ang kanyang ulo, paano kung may mangyari sa pagbabago? Maaapektuhan ba nito ang Eternal Kingdom mismo? Sinabi ni Ling Zikhen, hindi. Paano na-remodel ng husto ang bagay na ito, binago ko lang ang output mode nito, hindi ito masyadong mahirap. Ang hirap ay ang material mismo. Kaya kailangan ko talaga ang tulong ni Wulan.
Ang kanyang forging ay makakasiguro na ang Eternal Kingdom ay makakapagpapanatili pa rin ng sapat na lakas ng pag-atake pagkatapos ng pagbabago. Ang Eternal Kingdom ay maaari pa ring gamitin bilang fixed-mounted soul-guided shell sa anumang oras. Ano ang presyo? Naghihinalang tanong ni Cao Dezi. Sinabi ni Ling Ziqhen, huwag mo akong tanungin tungkol dito. Gayunpaman, nasa loob ito ng saklaw na kaya kong tiisin. Sinabi ni Cao Dezi, pagkatapos ay simula ng pag-remodel pagkatapos mong bumalik. Dapat ay mas maaga kaysa mamaya. Ang seryosong sinabi ni Ling Ziqhen sa harap ng dalawang malalaking tao ng militar ay para sa kapakanan ng Tang Sect. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Tang Sect ang walang hanggang langit at kailangang makipagsapalaran. Hindi ko lang ito makakalimutan. Pagkatapos ng lahat, ang walang hanggang langit ay nasa kamay na ng Tang Sect. Bagamat hindi ito malinaw na sinabi ni Ling Ziqhen, ang kahulugan ng paghingi ng mga benepisyo ay tahasang ipinahayag. Hindi niya kailanman isinuko ang pananaliksik sa core ng positive cycle source ng monomer, ngunit ang pananaliksik na ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga bihirang metal bilang batayan. Siya ay palaging naniniwala na kapag ang pangunahing pananaliksik ng nag-iisang positibong mapagkukunan ng sirkulasyon ay matagumpay, maaari itong tunay na palitan ang kapangyarihan ng kaluluwa upang maging isang bagong enerhiya. At ang pananaliksik na ito ay din ang pangunahing prioridad para sa kasalukuyang soul guidance technology mula sa pagwawalang kilos hanggang sa pambihirang tagumpay. Bakit ang gabay ng kaluluwa ng tao ay palaging hindi nakakaakyat sa kalawakan at gumawa ng isang matagumpay na sasakyang pangkalawakan? Sa panimula, ang pinakamahalagang bagay ay ang problema ng hindi sapat na enerhiya. Bagamat maraming mga Soul Master ang maaaring gamitin bilang batayan para sa tuloy-tuloy na ineksyon ng enerhiya, ang kakayahan ng mga Soul Master ay limitado rin. Kapag nagtagumpay ang monomer positive circulation source core, makakagawa ito ng malaking enerhiya sa pamamagitan ng sarili nitong mga pagbabago. Sa kabaligtaran, ang paghahanap ng pinagmulan sa universo para sa mga bihirang metal ay 10,000 beses na mas maaasahan kaysa sa paghahanap ng isang Soul Master. Ginawa ni Tang Sect ang kanyang makakaya upang suportahan siya sa kanyang pananaliksik, ngunit ang mga mapagkukunan na maaaring ibigay sa kanya ay limitado pa rin pagkatapos ng lahat. Kung makakakuha ka ng mas bihirang mga metal mula sa Federation, natural na ito ay magiging isang mas mahusay na bagay. Ang malaking bahagi ng mga bihirang metal na ginamit sa research center na kasalukuyang ginagawa niya sa Shrek Academy ay napanalunan ni Tang Wulan at ng iba pa mula sa Temple of War noong nakaraang pagkakataon. Hanggang sa sandaling ito, sadyang naiintindihan ni Tang Wulan ang dahilan ng mga naunang paghihirap ni Ling Ziqhen, at hindi niya maiwasang umiling ng bahagya ng walang magawa. Relatively speaking, inosente pa rin siya. Gayunpaman, naunawaan din niya na ang pagtunaw ng yelo na binanggit ni Ling Ziqhen ay dapat na totoo, dahil ito ang pinakamadaling i-verify. Ang paggamit ng walang hanggang langit ay talagang nangangailangan ng pag-iingat, kung hindi, ang isang masama ay maaaring magdulot ng malaking sakuna. Ang pambobomba ay hindi tumigil, at iba't ibang mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa, kabilang ang mabibigat na ion ray, ay nasubok sa Blood River God Killing Array. Ang mabibigat na ion beam ng All Souls ay hindi rin ganap na gumana sa pagkakataong ito. Bagamat ang mga high-intensity heavy ion ray ay maaaring tumagos sa ibabaw ng malaking hanay. Gayunpaman, naapektuhan ito ng reproduction ng Blood River God Killing Array mismo, at hindi talaga makakilos sa itinalagang target. Sa makatuwid, bagaman maaari rin itong pumatay, ang antas ng pagpatay at ang enerhiya na binabayaran ay talagang hindi proporsyonal. Ang Blood River Deity Killing Array ay halos puno ng iba't ibang abyssal na nilalang, at ilang malalaking abyssal na nilalang ang nag-ipon ng iba pang abyssal na nilalang sa kanilang mga katawan. Ang katakutan ng bilang na iyon ay sapat na nakakagulat. Bilang karagdagan sa paghihimay, ang magkabilang panig ay nahulog sa isang maikling panahon ng kalmado. Ang kalmadong ito ay tumagal ng isang buong araw. Command ng Western Army Corps. Walang paraan para magpatuloy ng ganito. Pinagsisisihan ba ito ng Shrek Academy at Tang Sect? Sabi ni Dong Zian na may tame time na ekspresyon. Hindi. Batay sa mga nalalaman ko tungkol sa kanila, hindi sila magsisisi. Siguradong may mali. Ngunit tiyak na aalisin nila ang Eternal Kingdom. Hindi ko inaasahan na sa isang kahulugan, ang abyssal plane ay sa halip ay tumulong sa atin. Sabi ni Chenggu Dongfeng na may maluwag na ekspresyon. Nakuha ng Shrek Academy at Tang Sect ang Eternal Kingdom, ang pinakamababanta ay ang Spirit Spreading Pagoda. Kung tutusin, alam nila ang kanilang ginawa. Ngayong magagamit na ang Eternal Heaven Kingdom sa lalong madaling panahon, nang walang banta ng malaking mamamatay na ito, ang Spirit Spreading Pagoda ay hindi lalaban sa Tang Sect at Shrek Academy. Ang nakaraang krisis ay nalutas sa ilang lawak. Ang commander ng Northwest Legion na si Yin Mashang ay mahinang nagsabi, hindi ganoon ka-simple. Palaging pinagbabayad ng Shrek Academy at Tang Sect ang Federation. Ngayon ay wala ng balita, malamang na pag-usapan ang presyo. Kinaweyan ni Dong Zian ang kanyang kamay at sinabing, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay sirain muna ang malaking formation. Chenggu Pagoda Master, totoo ang sinabi mo. Posible ba talagang magtagumpay ang malaking pormasayon na ito sa paglikha ng isang Diyos? Nawala ang kagaanan sa mukha ni Chenggu Dongfeng, at dahan-dahan siyang tumango, posible.
Ngunit posible lang. Ang pagiging isang Diyos ay palaging ang sukdulang paghahangad ng isang Soul Master sa antas ng ating ultimate Daoluo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pananaliksik. At ang direksyon ng kanilang mga pagsisikap. Ngunit ang pag-aaral ng banal na espiritu ay walang pag-aalinlangan na ito rin ang pinakasukdulan, ngunit sa totoo lang, ito ay tiyak na tagumpay. Hindi nila nais na magtagumpay, kung gayon ang mga hadlang ay malamang na mabuksan, at lahat tayo ay may posibilidad na maging mga Diyos. Ang pagbagsak ng eroplano ay isang sakuna para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa atin na nasa tuktok na ng sangkatauhan, maaaring hindi. Pagkasabi nito, huminto siya, tumingin kina Dong Xian at Yin Mashang, pinapanood ang kanilang mga reaksyon. Malinaw na naantig si Dong Xian, ngunit malamig ang mukha ni Yin Mashang, at malamig na sinabi niya, ang tungkulin ng isang sundalo ay ipagtanggol ang kanyang pamilya at ang bansa. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ng sinaunang Pagoda Master? Mabilis na ikanaway ni Chenggu Dongfeng ang kanyang kamay at sinabing, hindi ito kawili-wili. Sinabi ko lang ang posibilidad ng aking paghatol. Sinabi ni Yin Mashang, sana nga. Sa puntong ito, napatingin siya sa napakagandang babae na nakaupo sa hindi kalayuan, parang walang usok na kanibal, bakas ng pagkahumaling ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit agad din siyang bumalik sa normal. Dahil ang pilak na sibat ng dragon ni Miss Guyana ay maaaring makagawa ng parehong epekto tulad ng gintong dragon na sibat, iyon ang aming pinakamalaking pagkakataon. Gayunpaman, ayon sa impormasyon na alam natin sa ngayon, ang enerhiya na nilamon ng gininto ang dragon na sibat ni Tangwulan ay maaaring maging ang puno ng buhay sa tuktok ng bundok. Miss Guyana, kung lalamunan mo ang labis na enerhiya, ano ang mangyayari? Matapos marinig ang tanong ni Yin Mashang, ang unang nagulat ay si Chenggu Dongfeng. Nag-iisip siya kung paano sasamantalahin ang pagkakataon ng labanang ito para pagpitan sina Tang Sect at Shrek, ngunit hindi niya napansin ang ganoong mahalagang issue. Ang katotohanan na ang sibat ng Silver Dragon ay maaari ding lunukan ang enerhiya ng kalaliman, o sa pagkakataong ito, pagkatapos ng kanilang pagdating, sabi ni Guyana. Nang marinig ang tanong ni Yin Mashang sa oras na ito, hindi niya maiwasang tumingin kay Guyana. Sinabi ni Guyana ng walang pag-aalinlangan, ang abyssal energy na aking nilulun ay iturok sa 10,000 hayop ng ating espiritong tore. Mayroon akong malapit na koneksyon sa eroplano ng 10,000 hayop. Ang pagkakaroon ng eroplano ay nangangailangan din ng suporta sa enerhiya. Ang sapat na enerhiya ng buhay ay maaaring maging mas malawak ang 10,000 Beast Platform, at mayroon din itong mas dalisay at malakas na lugar. Mag-inject sa 10,000 Beasts Platform. Nagkatinginan sina Dong Xian at Yin Mashang. Tuwang-tuwa ang Chenggu Dongfeng sa tabi niya, hehengumiti, at nagsabi, dalawang general. Sa pagkakataong ito gagawin ko kayo, at ang Spirit Pagoda ay gagantimpalaan. Sa hinaharap, ang dalawa ay maaaring magtalaga ng ilang tao sa 10,000 Beast Platform, at ang Spirit Pagoda ay walang bayad. Reception. Ngumiti si Dong Xian, ang Panginoon ng sinaunang pagoda ay magalang. Para sa Federation at para sa mga tao, gagawin namin ang aming makakaya upang tulungan si Miss Guyana na lamunin ang lakas ng kalaliman. Bagamat sinabi niya iyon ay tuloy-tuloy na kumikislap ang kanyang mga mata. Ang abyssal na enerhiya ay napakalaki na ito ay magiging mabuti para sa sinuman pagkatapos na ito ay mabago sa purong enerhiya ng buhay. Ibigay ito sa 10,000 Beast. Ngayon lang sinabi ni Chenggu Dongfeng na lahat ng Extreme Daoluo ay naghahanap ng pagkakataon na maging isang Diyos. Marahil ito na ang pagkakataong maipalaganap ang Spirit Tower. Pero syempre hindi na niya sasabihin ngayon, pantay-pantay ang pagkakataon para sa maraming tao. Talagang si Dong Xian ay isang taong magaling sa pagkuha ng mga pagkakataon, kung hindi ay hindi siya makakapagsimula mula sa antas ng katutubo, umaasa sa kanyang hindi pambihirang talento, hakbang-hakbang sa kasalukuyang mataas na posisyon. Nang matapos ni Guyana ang kanyang paliwanag, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pumasok sa isang estado ng pagpikit at pagpapahinga sa kanyang isipan, na parabang lahat ng bagay sa labas ng mundo ay walang kinalaman sa kanya. Sumulyap si Chenggu Dongfeng kay Guyana at bumantong hininga sa kanyang puso. Minsan, hindi niya maintindihan ang babaeng ito. Ang talento ni Guyana ay patuloy na nagpapakita, ngunit ito rin ang nagparamdam sa kanya ng higit at higit na misteryo. Kung hindi dahil kay Chenggu Zhangting, kikumpirma niya na nagkaroon siya ng relasyon sa kanya at wala itong problema. Kailangan talagang pagdudahan ito ni Chenggu Dongfeng. At ang hinala na ito ay dahil sa tuwing sasabihin niya kay Guyana kung ano ang dapat gawin, ang babaeng ito ay palaging magagawa ng napakahusay. Sa madaling salita, perpekto siya. Sa kanila, ang pinakanaguguluhan kay Chenggu Dongfeng ay ang relasyon nila ni Tang Wulan. Sa paligsahan sa martial arts, bagamat nasugatan niya ng gusto si Tang Wulan, ang damdamin ng dalawa noong panahong iyon ay nagpagulo pa rin sa kanya. Ngunit hindi ganoon kadali si Guyana ngayon kahit na gusto niyang lumipat. Ang pagiging Deputy Master ng Spirit Transmission Pagoda, si Guyana ay hindi lamang dahil sa kanyang suporta, ngunit mas mahalaga dahil sa kanyang kontribusyon sa Spirit Transmission Pagoda na kitang-kita ng lahat. Kung ito ay ang pananaliksik ng One Ian Soul, o ang pag-unlad at paggamit ng One Beast Platform sa ibang pagkakataon. Lahat ay nagdala ng malaking benepisyo sa Spirit Transfer Pagoda. Ito ang nakikita ng lahat ng Parliament Arian sa kanilang mga mata.
Hindi pa naabot ni Cheng Guzangting ang posisyon ng Deputy Tower Master, ngunit natural na naabot ni Guyana ang puntong ito. Siya ay pangunahing nakasalalay sa kanyang sarili. Naghinala pa si Cheng Guzangting na hindi pa rin siya ang kalaban nitong apo. Palaging binibigyan siya ni Guyana ng malalim na pakiramdam. Tumayo si Yin Mashang at sinabing, balik muna ako. Ngayon ang pambobomba ay pangunahing pinangangasiwaan ng 3 malalaking fleets. Ngunit kailangan pa rin tayong maging handa. Hanggang ngayon, hindi pa sinasabi sa amin ni Yu Guanzi kung kailan gagamitin ang Eternal Heaven, Laodong, ang bagay na ito. Kailangan mo pa rin siyang yusagan, kung hindi, magiging pasibo tayo. Tumango si Dong Xian, huwag kang mag-alala, matatapos din ako saglit. Umaasa si Yu Guanzi sa kanyang sarili bilang Commander-in-Chief, ngunit hindi niya kayang takpan ang langit gamit ang isang kamay. Kailangan mong laging sumagot. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang malupit na alarma ng walang babala. Sina Dong Xian at Yin Mashang ay parehong subconsciously tumingin sa malaking screen sa tabi nila. Ang pulang ilaw sa screen ay nilaktawan, at ang tunog ng alarma ay naging mas malupit. Tanggapin ang pangkalahatang punong tanggapan. Agad namang naglabas ng utos si Dong Xian sa pamamagitan ng military communicator sa kanyang kamay. Hindi nagtagal, lumipat ang screen sa headquarter, na nagpapakita ng seryosong hitsura ni Yu Guanzi. Isang alerto sa unang antas, ang buong hukbo ay handa na para sa digmaan. Ang Blood River Killing God ay gumagalaw. Handa nang harapin ang kalaban. Sa sandaling lumabas ang mga salita, kinabahan ang lahat ng naruroon. Maging si Guyana, na nakapikit at nagpapahinga, ay tumayo, ang liwanag sa kanyang mga mata ay namulaklak, at isang mabangis na hininga ang bumuga mula sa kanya. Tumayo din si Cheng Dongfeng, pinaikit ang kanyang mga mata, darating na ba? Marahil ay hindi na mag-alinlangan ang Federation. Dalawang general, mag-ingat nawa ang ating hukbo. Ang walang hanggang langit ay sinasabing may pambihirang kapangyarihan. Huwag masyadong lumapit kung hindi. Kapag naapektuhan ito, natatakot ako na ito ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Sumimangot si Dong Xian, naiintindihan ko. Oo, gumalaw ang madugong ilog ng God-Killing Array. Bagaman ang bilis ng paggalaw nito ay hindi mabilis, maaari itong malinaw na makilala mula sa pagsubaybay sa satellite. Ang mas nakakatakot ay hindi lamang ang Blood River na pumapatay sa hanay ng mga Diyos ang gumagalaw, ngunit ang Abyss Channel sa ibaba ay aktwal na gumagalaw kasama nito. Sa madaling salita, sa ilalim ng pangangalaga ng Blood River God-Killing Array, ang buong Abyss Channel ay gumagalaw, at ito ay papunta sa direksyon ng Federation Army. Kamusta na? Handa ka na ba para sa Tangsek Master? Ang boses ni Yu Guanzi sa Soul Guide Communication ay puno ng pananabik. Hindi pa. Nasa ilalim pa rin ito ng matinding produksyon, ngunit sa ngayon, dapat itong maging matagumpay. Commander-in-Chief, sasali ako sa Tangsek at Shrek Academy para tulungan kang pigilan ng Blood River God-Killing Array. Sige. Okay. Excuse me. Ibinaba ni Yu Guanzi ang komunikasyon at huminga ng malalim. Alam niyang nalalapit na ang kritikal na sandali. Ang Blood River God-Killing Array ay hindi dapat ay lapit sa harap na ito. Ang Abyssal Army ay tila naghahatid sa kanila. Kapag sila ay pinakawalan sa harap, ito ay talagang magkakaroon ng malaking problema. Order. Poseidon Corps, North Navy Corps, Eastern Navy Corps, pumutok ng buong lakas, at dapat mong pabagalin ang Blood River sa pagpatay sa mga Diyos. Lahat ng mabibigat na armas ng Central Corps, Western Corps, at Northwest Corps ay handa ng ilunsad. Naghihintay ng mga utos. Boom, boom, boom. Ang makakapal na putok ng artillery ay umalangaw sa buong dulong hilaga. Ang carpet bombardment ay hindi lamang naglalayong sa Blood River Killing the Gods Array, kundi pati na rin sa mga kinakailangang CP sa harap nito. Gayunpaman, wala sa mga ito ang tila may malaking epekto sa Blood River Killing the Gods Array. Mabagal pa rin ang malaking purple black mask. Pasulong. Tanging kapag ang pambobomba ay partikular na matindi magkakaroon ng pause. Pinangunahan ni Tang Wulan ang Shrek Academy at ang malalakas na tauhan ng Tangsek na nasuspine na sa himpapawid sa mga oras na ito, nakatingin sa madugong ilog ng pagbuo ng pagpatay sa Diyos. Napaka-solemn na ng mukha ng lahat. Ngayon ay hindi lamang na ang dakilang pormasayon na ito mismo ay mahirap labanan, higit sa lahat, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang mga nilalang sa Abyssal sa Blood River na pumatay sa mga Diyos na mahusay na pormasayon. Ilang malalakas na tao ang dumating. Ang lubos na kumpiyansa ng mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa ng Federation ay kasalukuyang nakakamit ng napakaliit na epekto sa digmaang ito na malamang na may kinalaman sa kaligtasan ng sangkatauhan. Dahil dito, ang mga puso ng hukbo ay nayanig ng ilang malalaking legion. Dati, kahit na ang Northern Army ay humarap sa Abyss Army, maaari nitong patayin at itaboy ang Abyss Army. Ngunit ang ilog ng dugo na pumapatay sa pagbuo ng mga Diyos ay bumuo ng isang proteksyon na hindi masisira. Ang libu-libong taon ng akumulasyon at paghahanda na itinuro ng banal na espiritu ay ganap na namumulaklak sa sandaling ito. Lahat ay nakatutok sa mga armas na kasalukuyang hawak ng Federation. Lahat ng Soul Guidance Fighters ng 1st Division ng Air Force ng Central Army Corps ay umalis, at ang mabigat na pag-atake ng Ion Beam ay nagsimula ng walang pinipili.
Si Yu Guanzi ay halos magngalit ang kanyang mga ngipin at ibinigay ang utos na ito. Binuksan ni Chen Xinji ang kanyang Soul Communicator, ang Sigil Division ng Poseidon Legion ay umakyat sa langit, at ang mabibigat na Ion Ray ay umatake ng walang pinipili. Magsimula. Hindi sa ayaw ni Yu Guanzi na pakilyusan ang mga hukbong panghimpapawid ng ibang mga regiment, ngunit ang mga hukbong panghimpapawid ng ibang mga regiment ay hindi pa nilagyan ng mabibigat na sandata ng Ion. Tanging ang pinakamakapangyarihang Army Central Corps sa Federation at ang Poseidon Corps ng Navy ang may kagamitan. Sa kasalukuyan, ang mabibigat na sinag ng Ion lamang ang halos hindi makapinsala sa mga nilalang sa abyssal sa kalasag. Gayunpaman, kahit napatayin ang nilalang sa kailaliman, talagang ibinabalik lamang nito ang enerhiya sa kailaliman. Ang epekto ay hindi masyadong malaki, ngunit sa oras na ito, ano ang maaaring gawin? Ang mga mandirigma ng Soul Guidance ay dumaan, at ang hindi nakikitang mabibigat na Ion Ray ay patuloy na sumasabog patungo sa madugong ilog mula sa malayo. Ang high-intensity heavy Ion Rays ay mayroon pa ring tiyak na epekto. Malinaw na makikita na ang ilan sa mga abyssal na nilalang sa kalasag ay sumabog at naging kulay abu-itim na daloy ng hangin patungo sa kalaliman. Gayunpaman, ang kabuuang halaga ng mabibigat na Ion Ray ay napakalaki na ang Air Force ay hindi nang ahas na lumapit. Ang buong Blood River Killing God Array ay dahan-dahan pa ring umuusad sa bilis na halos 10 metro bawat segundo. Tila hindi mabilis ang bilis, ngunit maaari silang maglakbay ng 10-10 kilometro sa loob ng isang oras, at mapupunta sila sa frontline battlefield sa loob ng isang araw. Ang isang partido ay nagbomba ng husto, at ang isang partido ay sumulong ng mabagal. Nagpapatuloy ang kakaibang digmaan. Unti-unti, ang pagsulong ng direksyon ng Abyssal Army ay tila gumawa ng ilang mga pagbabago. Sa kalagitnaan ng araw, mula sa pagmamasid sa satellite trajectory, sila ay sumusulong sa direksyon ng pagtatanggol ng Western Army at ng Northwest Army. Dahil sa pagtuklas na ito, nagulat at napag-alitan si Dong Xian, ang commander ng Western Legion. Maaari mong isipin ang resulta ng banggaan ng Blood River God Killing Array. Ang utos na inilabas ng pangkalahatang punong tanggapan ay hadlangan ang kanilang pagsulong sa lahat ng mga gastos. Commander-in-Chief, nasaan ang Eternal Kingdom? Nasaan ang Eternal Kingdom? Bakit hindi pa nailunsad ang pag-atake? Halos umungol si Dong Xian kay Yu Guanzi. Matapos matuklasan ang direksyon ng Blood River Killing the Gods Array, agad siyang lumapit kay Yu Guanzi at umungal. Mataimtim na sinabi ni Yu Guanzi, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, ang walang hanggang langit ay wala dito kasama ko. Galit na sinabi ni Dong Xian, kailan ito? Nasaan ang mga tao mula sa Shrek at Tang Sect? Tawagan mo sila. Kung walang-walang hanggang langit, ano ang sisira sa Porma Sion? Nang makita ni Yu Guanzi ang kanyang galit at galit, hindi napigilan ni Yu Guanzi ang palihim na sinabi sa malamig na boses, inihahanda pa rin ang napakahusay na sandata. Ngunit bago tayo maging handa, dapat nating pigilan ang pag-unlad ng kaaway sa lahat ng paraan. Umutot ka. Ngayon ay papunta ka sa amin. Bilang Commander-in-Chief, kung walang paraan upang harapin ito, maaari lamang tayong umatras. Kung hindi, mamamatay tayo. Maglakas loob ka. Nagalit din si Yu Guanzi, Dong Xian, alam mo ba ang sinasabi mo? Umalis ka, may karapatan akong harapin ang iyong batas militar. Si Dong Xian ay stagnant, tiyak na alam niya na tama si Yu Guanzi. Imposibleng lumiit siya sa oras na ito. Commander-in-Chief, ngayon ang hard block ay maaari na lamang ipadala sa kamatayan. Sa kasalukuyang bilis, kami ay makikipag-ugnayan sa loob ng 12 oras. Pakisabi sa akin, anong paraan ang dapat nating gamitin para pigilan silang sumulong? Lahat ng heavy-duty na federasyon na subukan na nating lahat ang mga armas sa ngayon. Mayroon bang sinumang makakasira sa layer ng depensa na iyon? Sumimangot si Yu Guanzi at same time na sinabi, naiintindihan ko ang iyong damdamin. Gayunpaman, maaari lamang tayong maghintay. Nag-report na ako sa Federation. Hindi ganoon kadaling gamitin ang Eternal Heaven. Dapat itong baguhin, at pumayag na ang Federation. Ito ay sumasailalim ngayon sa mesensi ng rekonstruksyon. Hindi ko alam kung kailan ito magiging maganda. Ngayon lang tayo makakaasa na ang lahat ng ito ay matatapos sa loob ng 12. Huminga ng malalim si Dong Xian at pinigilan ang kanyang emosyon, Commander-in-Chief, hindi namin babanggitan ang anumang personal na hinaing. Sa sandali ng kalaban, napakaraming taon na akong nasa hukbo, at hindi ako natatakot sa kamatayan. Ang mga kapatid ko ay walang duwag na takot sa kamatayan. Ngunit hindi namin magagawa. Ang kamatayan ay hindi malinaw at hindi maaaring ipadala sa kamatayan sa anumang kaso. Pagkatapos sabihin ito, ang commander ng Western Legion ay tumalikod at lumakad palayo. Pakipos ang pag-atake ng artillery. Ang boses ni Tang Wulan ay ipinadala sa punong tanggapan sa pamamagitan ng tagapagbalita ng militar. Master Tang, handa ka na ba doon? Gulat na sabi ni Yu Guanzi. Sinabi ni Tang Wulan, hindi pa, ngunit dahil ang epekto ng artillery fire ay masyadong banayad, gusto kong subukan kung ang kapangyarihan ng ating mga Soul Master ay maaaring makaapekto sa madugong porma sayo ng pagpatay ng Diyos ng Ilog. Ang madugong porma sayo ng pagpatay ng Diyos ng Ilog na ito ay napakasama.
Ang pagkakaroon ng, kung gayon, kung gagamitin mo ang reverse energy upang maka-impluwensya, maaaring magkaroon ito ng epekto dito. Gumagalaw ang puso ni Yu Guanzi. Matagal na niyang narinig na sa ikalawang pag-atake ng Abyss Army, ang Holy Spirit daw luo sa Shrek Academy ay gumamit ng nakakatakot na kombinasyon ng mga spirit skill na halos ipinagbabawal, na nagdulot ng malaking pinsala sa Holy Spirit cult. Ito ay ganap na naitaboy ang kalaliman na hukbo bago dumating ang Central Army. Upang makakuha ng sapat na oras. Oo. Kung hindi gumana ang artillery fire, siguro kaya ng Soul Masters. Pagkatapos ng lahat, sa mundong ito, ang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay pa rin ang 4 na karakter na Battle Armor Master. At sa dami ng 4 na karakter na Battle Armor Masters, natatakot ako na walang makakalampas sa Shrek Academy at Tangsek ngayon. Okay, sususpindiin ko ang artillery fire. Lord Tang, please. Gumawa ng mapagpasyang desisyon si Yu Guanzi. Nagsimulang bumagsak ang misensinang putok ng artilleria, at nagkaroon ng panandaliang paghinto. Nang walang bombardment ng artillery fire, ang malaking purple-black mask sa dikalayuan ay naging mas halata. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, ang lahat ng extreme daw luo ay sasama sa akin, at ang iba ay magbabantay sa subtree ng buhay upang maiwasan ang palihim na pag-atake ng kaaway. Ang gininto ang liwanag ay kumislap sa kanyang kamay, ang gintong sibat ng dragon ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol, at ang mga gintong pakpak ng dragon ay kumalat sa kanyang likuran, biglang bumilis. Nagmamadali sa malayo na parang gintong streamer. Sa tabi ng Tang Wulan, Holy Spirit daw luo Yali, Light and Dark daw luo Long Yeo, Ontology daw luo Airong, Titan daw luo Yuanen Zanshen, Tiandang daw luo Yuanen Tiandang, at Kilin daw luo Tanggayo. Sumunod ang lahat ng 6 na matinding daw luo. Sa kabilang panig, sa direksyon ng Central Army Corps, isang grupo ng mga figure ang bumangon din sa himpapawid. Kasama si Yut Ian daw luo Guanyu bilang pinuno, halos 20 makapangyarihang tao mula sa Temple of War ang sabay-sabay na ipinadala, hinahabol si Tang Wulan at ang iba pa mula sa gilid bilang takip. Ang Blood River God Killing Array ay patuloy pa ring umuusad sa isang matatag na bilis, at ang lilang itim na liwanag ay nagbabadya. Ang mga layer ng abyssal creature sa loob ay makapal na nakaimpake, ngunit sa unang tingin, mayroong isang tingling sensation sa anit. Sa maikling panahon, si Tang Wulan at ang iba pa ay nakalapit na sa Blood River God Killing Array. Kung mas malapit ka, mas mararamdaman mo ang katakutan ng masamang hanay na ito. Ang Blood River God Killing Array mismo ay patuloy na gumagawa ng mga tunog na katulad ng pagungol, na nagbibigay sa mga tao ng matinding pagkasuklam, kahit na ang extreme daw luo ay maaapektuhan sa espiritual na antas. Hindi lang iyon, kahit ang ube itim na liwanag ay nakikita lamang ng mga mata, tila nakikita ang dagat ng mga bangkay at dugo, pati na rin ang nakakadiri na amoy, na halatang lubhang nakakalason. Ang mga bastos na ito. Naikuyom ni Holy Spirit daw luo Yali ang kanyang mga kamao sa galit. Ito ang kakilakilabot na pag-iral na tumatagal kung gaano aming mga buhay at mga sama ng loob na espiritu upang mapawi. Ang banal na espiritu ay simpleng kaaway ng lahat ng sangkatauhan. Sinabi ni Tang Wulan, susubukan ko munang umatake. Nanay, guguluhin kita sa susunod. Oo, mag-ingat ka, sabi ni Yali sa malalim na boses. Ang liwanag sa mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap, at ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay lumakas at lumakas. Biglang, isang kumpol ng malakas na gininto ang apoy ang bumangon mula sa kanya, at dahan-dahan niyang itinaas ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay. Isang sunod-sunod na makukulay na kulog ang pumutok, na nagtatagal sa dulo ng gintong sibat ng dragon. Elemental Tribulation. Ang pagmamataas na hindi umamin sa pagkatalo ay sumambulat, at ang malakas na kalooban ang nagpapasaya kay Tang Wulan sa oras na ito. Sa likod, unti-unting lumitaw ang isang malaking golden dragon na liwanag at anino, at sa tuktok nitong golden dragon na liwanag at anino, unti-unting naging malinaw ang isang figure. Isa itong figure na may 12 pakpak at nababalot ng pula ng dugo. Ang hininga ng pangangibabaw sa mundo ay eksaktong ipinasa niya kay Tang Wulan. Sa susunod na sandali, si Tang Wulan ay naging isang matalim na gilid, at kumislap palayo. Ipagbawal ang ordinaryong, Long Wangchong. Sa simula, nabali ang braso ni Chenggu Dongfeng sa gayong suntok. Bagamat walang Dragon Emperor fight bilang boost sa momentum sa oras na ito, mayroong integration ng Elemental Tribulation. Ang suntok na ito ay tiyak na epekto ng pinakamataas na antas ng Extreme daw luo. Boom! Isang maliit na gininto ang liwanag ang sumabog sa Blood River God Killing Array, at sa sumunod na sandali ay naging gintong halo ang biglang kumalat sa paligid. Nang nakipag-ugnayan si Chi Kai Leiting sa Blood River God Killing Array, isang marahas na pagsabog ang biglang naganap. Kumalat ang malalaking track ng makukulay na ilaw sa TV sa paligid sa lokasyon kung saan tumama si Tang Wulan. Nagtagal ang kidlat, at ang marahas na aura ay nagkalat kung saan-saan. Ang nakakasilaw na makukulay na mga ilaw na dekuryente ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na gumagalaw. Kahit sa malayo, makikita mo na ang Blood River Killing God Formation ay biglang lumubog sa lugar na tinamaan ni Tang Wulan, at ang ungol ay 2 beses na mas malakas kaysa dati. Natigil ang nakakatakot na hanay na iyon ng epekto ng kanyang nag-iisang kapangyarihan. Okay.
Si Yu Guanzi, na nakakita ng eksenang ito sa pamamagitan ng Reconnaissance Soul Guidance Device, ay hindi napigil ang mapabulalas. At sa sandaling ito, ang mga pagsabog ng matamis na pag-awit ng Sanskrit ay tumunog, ang kalangitan ay biglang naging ginto, at 12 arkanghel ang bumaba mula sa langit. Binalot ang kanyang buong katawan ng sagradong hininga, muling pinakawalan ni Yali ang kanyang dalawang pinakamalakas na pagsasanib ng mga kakayahan ng kaluluwa, ang sayaw ng banal na espiritu ng arkanghel. Bumaba mula sa langit ang sagradong hininga. Nang makita ng malalaking anghel ang ilog ng dugo na pumapatay sa mga Diyos, puno rin sila ng galit na emosyon. Ang banal na liwanag ay naging purong pag-atake, at sa ilalim ng patnubay ni Yali Wulan ay binomba palayo sa posisyon ng impact. Ang ilog ng dugo ay bumagsak sa isang marahas na porma sayon, at ang lilang itim na sinag ng liwanag ay tumalon ng husto. Sa locus yung binomba ng banal na liwanag, ito ay agad na naging isang malakihang makapal na itim. Parang naging kalasag, na humaharang sa pag-atake ng banal na sayaw ng espiritu ng arkanghel. Sa sandaling ito, ang buong Blood River Killing God Formation ay ganap na huminto. Bang! Ang gintong figure ay tumalbog pabalik na parang kanyan, at ito ay si Tang Wulan. Saglit siyang gamulong sa ere, at sa wakas ay pinatatag ang kanyang figure. Ang lugar kung saan ang Blood River Killing the Gods Formation ay naapektuhan niya bago bumalik sa orihinal nitong estado. Kahit na pinagbawalan ng ordinaryong Dragon Emperor Chong na makipagtulungan sa Tribulation of Elements, hindi talaga ito makakaapekto. Sa oras na ito, ang pag-atake ng sayaw ng banal na espiritu ay umabot na sa pinakamalakas na estado, at ang malakas at walang kapantay na banal na kapangyarihan ay patuloy na binomba ito ng mabangis. Sa wakas ay naapektuhan ng Blood River God Killing Array. Kitang-kita na ang napakalaking maskara ay unti-unting lumiliit papasok. Ang kabuuang volume ay nababawasan ng humigit kumulang 1/4. Nagtagumpay. Sa panig ng F, hindi maiwasan ng lahat na matuwa. Kung ang madugong porma sayo ng pagpatay sa Diyos ng ilog ay maaaring hamina sa pamamagitan ng pag-atake ng Holy Spirit daw Yali, kung gayon, hanggat may sapat na oras, natural itong mapaglabanan. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yali ay hindi naging maluwag, ang kanyang damdamin ay ang pinakamalalim. Ang kasagraduhan ay talagang ang pagpigil ng kasamaan, ngunit ang ilog ng dugo na pumapatay sa hanay ng mga Diyos mismo ay parang isang kabuuan na konektado ng hindi mabilang na mga espiritu ng Wraith. Ang bawat mabangis na espiritu ay manghihina sa ilalim ng pag-atake ng banal na kapangyarihan, ngunit pagkatapos na hamina, sila ay manghihina. Agad na umatras sa likod, at iba pang mga sama ng loob na espiritu ay dumating, ngunit siya ay nakabawi sa likod. Kaya pabalik-balik. Ang sayaw ng banal na espiritu ng arkanghel ay tiyak na makapagpahina sa ilog ng dugo at pumatay sa pagbuo ng mga Diyos, ngunit hindi talaga ito maaaring magdulot ng pinsala. Isang malakas na purple-black na liwanag ang biglang bumangon mula sa Abyss Channel, at agad na nag-inject sa kalangitan ng Blood River God Killing Array, at isang nakakatakot na eksena ang lumitaw. Ang Blood River God Killing Array, nakakapigil lang, ay tumalbog halos kaagad, bumalik sa dati nitong lakas sa isang kisap mata. Mayroon ding mga lilang itim na sinag ng liwanag na sumasabog mula sa malaking hanay, na nagbobomba sa mga arkanghel sa hangin. Iyon ay masamang enerhiya na puno ng kapangyarihan ng polusyon. Ang kadalisayan ng arkanghel ay lubhang naapektuhan. Ang sayaw ng banal na espiritu ay makabuluhang mas maikli kaysa sa orihinal na oras. Ang malalaking bahagi ng gintong liwanag at anino ay gumuho sa hangin. Natapos din ang sayaw ng banal na espiritu ng arkanghel. Mapatla ang mukha ni Yali, at nagawa niyang patatagin ang kanyang katawan sa suporta ni Tang Wulan na bumalik. She shook her headlessly. No, the energy intensity differs too much. They have concentrated too much power of the recent spirit. Ito ay makapal hanggang sa sukdulan. Tanging sa banal na enerhiya, maaari lamang itong hamina, ngunit hindi talaga makakapatay. Maliban kung ako ang sayaw ng banal na espiritu ay maaaring umabot sa antas ng Diyos. Sa kabutihang palad, ang sayaw ng banal na espiritu ng arkanghel ay hindi inutil, at ang ilog ng dugo na pumapatay sa pagbuo ng mga Diyos ay tumigil sa lugar at hindi nagpapatuloy. Sa di kalayuan, natural na nakita ng command headquarters ang ganoong eksena, at bigla itong tumahimik. 10 minuto na lang. Muling sumulong ang Blood River Killing God Array. Dahan-daang lumipat sa direksyon ng nakatalagang lugar ng Western Army Corps. Sinubukan ni Tang Wulan at ng iba pa ang mga alternatibong pag-atake, kabilang ang mga mula sa Temple of War. Ngunit ang magagawa lang nila ay iantala ang pagsulong ng Blood River God Killing Array. Na-block hanggang gabi. Ang Blood River Killing the Gods Array ay ang huling 100 kilometro lamang ang layo mula sa frontline ng Western Legion. Mula sa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang mga tagapagtanggol, kitang-kita na ang hitsura ng malaking porma sayon na ito. Ang puso ng lahat ay naging lubhang mabigat. Paano lalabanan ang gayong kalaban? Gayunpaman, kung ang gayong kalaban ay hindi lumalaban. Ang susunod na sitwasyon ay maaaring isipin. Ang lahat ng mga garrison ay nananatili sa kanilang mga posisyon, na hinaharangan ang lahat ng mga daanan na humahantong sa loob ng mainland, kaya ngayon ay walang paraan para sa iba pang mga legion na lumipat upang iligtas. The point is, kahit ilipat, walang effect.
Ayon sa kasalukuyang bilis ng Blood River Killing the Gods Array, lilipat ito sa Western Army Garrison hanggang bukas ng umaga. Hindi mabilang na beses ng hinimok ni Dong Xian. Gayunpaman, ang walang hanggang kaharian ng langit ay hindi pa natatapos, at ito ay nagpapatuloy pa rin. Command ng Western Army Corps. Dapat sinadya. Sina Shrek Academy at Tang Sect ay dapat na sadyang nagpapaliban ng oras. Dapat nilang samantalahin ang pagkakataon na pahiniin ang ating lakas. Galit na umungal si Dong Xian sa punong tanggapan. Sa oras na ito, sa Western Legion Command Center, bilang karagdagan sa kanya, naroon din ang Spirit Passing Tower Master na si Chenggu Dongfeng at maraming high-level Spirit Passing Tower. Sabik na sinabi ng isang opisyal na may ranggong Tenyente General, Legion Commander, kailangan mong magdesisyon ng maaga. Ang Blood River God Killing Array ay tiyak na hindi natin malalabanan. Kung pipigilan mo ito, ang mga kapatid ko ay isasakripisyo lamang ng walang kabuluhan. Medyo mabigat ang paghinga ni Dong Xian, tumahimik ka, hindi ko ba alam? Chenggu Pagoda Master, may paraan ba sa tabi mo? Mapait na ngumiti si Chenggu Dongfeng at umiling, hindi naman. Masyadong mataas ang pangkalahatang intensity ng enerhiya, at wala rin tayong magagawa. Ngayon ang walang hanggang langit na lang ang may pag-asa. Hindi ko talaga akalain na lilikha ang Holy Spirit Cult ng ganoong kalakas na pag-iral. General, malamang ngayon lang tayo outres. Umalis. Naikuyom ni Dong Xian ang kanyang mga kamao. Ano ang ibig sabihin ng umatras? Ang pag-urong ay nangangahulugan ng pagsuko sa orihinal na posisyong nagtatanggol. Ito ay nangangailangan ng oras upang bumuo ng mga defensive na posisyon, at gayon din ang pagtatanggal-tanggol. Walang oras para magbuwag sila. Sa madaling salita, kapag naibigay na ang depensa, imposibleng maibalik itong muli. Bukod dito, kung sila ay umatras, ito ay katumbas ng pagbubukas ng isang channel para sa hukbo ng kailaliman. Maraming abyssal na nilalang ang malamang na dumiretso dito. Malalim sa hinterland ng mainland. Gayunpaman, kung hindi sila outres, direktang haharapin nila ang epekto ng Blood River God Killing Array. Ang pagkabigla na ito ay tiyak na magdadala ng mga sakuna na resulta sa Western Legion. Hindi ako maaaring umatras, kung gayon, ako ay magiging isang makasalanan ng Federation. Napapikit si Dong Xian sa sakit. Sinabi ni Chenggu Dongfeng, paano kung magkunwaring outres lang tayo? Naghihinala na ako ngayon na sadyang hindi ginamit ng Shrek Academy at Tang Sect ang Eternal Heavenly Kingdom. Ito ay ang maghintay hanggang ang Blood River Killing God Array ay magdulot ng malaking pinsala sa atin bago ito gamitin, kapwa ito ay nagpapahina sa atin at maaaring pumatay sa kabilang panig. Bukod dito, ang pagsabog ng Eternal na kaharian ay tiyak na mas mabuting kumalat sa ating panig. At tingnan ang reaksyon ng General Headquarters at Tangmen. Muling iminulat ni Dong Xian ang kanyang mga mata, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap ng mali-mali. Ang Shrek Academy at Tangmen ay nakaistasyon sa kampo. Sa ilalim ng punong kahoy ng buhay, ang pagod na makapangyarihang mga lalaki ay nakaupong nakakrus ang paa. Sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya, ngunit hindi pa rin nila ganap na napigilan ang pagsulong ng Blood River God Killing Array. Ito ay tumatagal ng oras upang mabawi pagkatapos ng pagkonsumo. Sa kabutihang palad, may mga subtree ng buhay, upang sila ay makabawi ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Tumitig sa loob si Tang Wulan, pinagmamasdan ang kanyang pisikal na kondisyon. Sa katunayan, naramdaman niya na kung siya ay magsumikap, maaaring makapasok siya sa Blood River ng God-Killing Formation. Gamit ang Golden Dragon Spear at ang Golden Trident, dapat kayanin niya ito. Pero, paano kung sumugod talaga siya? Nagmamadaling pumasok ang pagong sa urn. Wala nang isa pang pagkakataong umalis. Ang Blood River Killing the Gods Formation ay parang bola, kahit sumugod siya at mabutas ito, gagaling mag-isa ang bola, at may kukulong siya dito. Buti sana kung nasa tabi niya siya. Hindi naiwasang maalala ni Tang Wulan ang eksena noong nagsanib puwersa sila ni Guyana. Magagawa nilang dalawa ang Dragon God Transformation ng magkasama. Sa estado ng Dragon God Transformation, itinaboy pa nila ang Abyss Saint Monarch. Hindi nila alam kung gaano sila kalakas ngayon at kung gaano sila kalakas sa simula. Kung pwede talagang magsanib puwersa, may pagkakataon. Pero, willing ba siyang makipagkamay sa sarili niya? Sa pag-iisip nito, dahan-daang binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, tumingin sa direksyon ng Western Legion. Sa kritikal na sandali, maging ang Spirit Pagoda ay hindi mapipigilan. Pagkatapos ng lahat, ang Western Legion ay malapit ng harapin ang epekto ng direkta. Sa sandaling ito, bigla, nagulat si Tang Wulan. Dahil ang bundok na kinaroroonan nila ay ang pinakamataas na malapit, ang view ay napakalawak. Nagulat siya nang makitang ang Western Legion ay may hilig na gumalaw. Ang isang mecha ay umangat sa hangin, at pagkatapos ay dahan-daang gumalaw pa atras. Sa lupa, mabagal ding umaandar ang maraming sasakyan. Anong ginagawa nila? Gusto ba talaga nilang umatras sa larangan ng digmaan? Wala pang maikling panahon bago dumating ang madugong ilog ng pagbuo ng pagpatay sa Diyos. Paano na lang nila isusuko ang kanilang mga posisyon ng ganito? Nagmamadaling tinawagan ni Tang Wulan ang Soul Guidance Communicator at nakipag-ugnayan sa Command Headquarters. Commander, anong nangyayari sa Western Legion?
Bakit bigla itong umatras? Inayos mo ba? Sabik na tanong ni Tang Wulan. Galit din ang emosyon ni Yu Guanzi, syempre hindi, paano nila aabandonahin ang kanilang mga posisyon tulad nito? Bastard, ang mga komunikasyon mula sa Western Legion ay pansamantalang hindi magagamit. May pinadala ako. Hindi, kailangan kong puntahan ito at tingnan mismo. Tang huwag kang mag-alala tungkol sa host, pipigilan ko sila kaagad. Nababaliw na si Yu Guanzi. Pag-urong bago ang labanan, papunta ito sa korte ng militar, at isang seryosong krimen ang pagbabarilin. Hindi niya inasahan na talagang plano ng Western Army na umatras sa oras na ito. At halatang binitawan na niya ang posisyon at nagtipon sa likod ng posisyon. Siya at si Chen Xinji ay sabay na umalis sa pangkalahatang punong tanggapan at dumiretso sa direksyon ng Western Army. Si Dong Xian, nakasuot ng uniforme, ay nakatayo sa balikat ng isang mabigat na dugong mecha sa oras na ito. Ito ang kanyang god-level mecha, na parang lobo, umaasenso at umaatres na parang hangin. Ipinangalan siya sa kanyang martial soul, na tinatawag na Fierce Wolf. Nakatayo sa balikat ng Ferocious Wolf mecha sa oras na ito, pinagmamasdan niya ang Western Legion na naghahanda para pumunta. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngayon si Yu Guanzi at ang iba pa ay dapat nasabik, upang makita kung magagamit nila ang walang hanggang langit sa lahat ng oras. Wala siyang balak talagang umatras, alam niya talaga kung ano ang mga regulasyon ng militar. Ang Blood River God Killing Legion ay mayroon pa ring hindi bababa sa 6 o 7 oras upang lumipat mula sa kanyang tabi, at mayroon siyang sapat na oras upang bumalik sa defensive position upang ipagpatuloy ang depensa. Ang lahat ngayon ay nagpapanggap na umatras at pilitin ang palasyo alinsunod sa sinabi ng sinaunang Dongfeng. Pilitin ang Tang Sect at Shrek Academy na gamitin ang Eternal Heaven sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, habang hinihila ng Chi Machine, ibinaling ni Dong Xian ang kanyang ulo at tumingin sa isang direksyon, para lamang makita ang dalawang figure na paparating dito sa napakabilis. Naghanda na siya, at tinapik-tapik ang Wolf Mecha sa ilalim niya. Biglang napalingon ang mecha, at kumislap ang ilaw sa likod niya, at iniakyat na niya ito para salubungin. Dong Xian, ano ang ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maghanda sa pag-atres? Hindi pa dumarating si Yu Guanzi, at umalangaw sa kalangitan ang tinig ng galit. Sa susunod na sandali, itong Magic Pen Daoluo at Hanhai Daoluo Chen Xinji ay dumating sa hindi kalayuan sa harap ng Ferocious Wolf Daoluo Dong Xian. Commander, saan ka magsisimula? Kailan ko sinabing atres ako? Nagpakita ng pagtataka si Dong Xian. Anong pinag-uusapan niyo? Itinaas ni Yu Guanzi ang kanyang daliri sa abalang Western Army Corps sa likod, at umungal, hindi ako atres, ano ang ginagawa ng iyong mga tao? Napabuntong hininga si Dong Xian, sadyang nagpapakita ng pananakit, Commander-in-Chief, nakita mo na rin, ngayon itong Blood River God Killing Array ay hindi na makayanan. Hindi ito kayang tiisin ng ating Western Legion. Ngunit huwag kang mag-alala, wala tayong likod. Ibig sabihin ay umatras sa larangan ng digmaan. Naghahanda lang tayo at lumalaban at umatras. Siyempre, hindi natin kakayanin ang pag-atake na iyan, kung ang pag-atake ng Eternal ay hindi natin magagawa. Maaaring dumating ang langit sa tamang panahon, babalik tayo kaagad sa larangan ng digmaan, mangyaring makatitiyak sa Western Legion kahit na ang huling sundalo ay hindi aalis sa larangan ng digmaan. Ito ang ating tungkulin bilang mga sundalo. Utot ka! Sumigaw si Yu Guanzi, ngayon ay may isang gabi man lang bago dumating ang Blood River God Killing Legion. Kahit na gusto mong lumaban at umatras, kailangan mong makinig sa mga utos ko para mag-execute. At tiyak na hindi pa ngayon. Walang akin. Order, sino ang nagpapahintulot sa iyo na umatras sa posisyon? Galit at masama ang tingin ni Dong Xian sa kanyang hitsura. Hindi niya alam kung bakit, at medyo nabuhayan siya ng loob. Commander-in-Chief. Ang mga Ming ay hindi nagsasalita ng lihim. Shrek Academy at Tang Sect ay tumanggi na gamitin ang Eternal Heaven kung ito ay nakatutok sa amin at kay Chuanling. Tower. Dapat alam mo ito ng higit pa kaysa sa akin. Ngayon ang walang hanggang langit lamang ang maaaring magpasabog ng kanluran sa malaking labanan. Pumayag ka sa kanila na antalahin ang oras. Maaaring hindi ko sasabihin ang ating mga kapatid sa kanluranin na walang halaga. Tang Sect at Shrek na kung hindi nila isaaktibo ang walang hanggang kaharian, aalis tayo sa larangan ng digmaan. Ikaw, si Yu Guan ay hindi na alam kung ano ang sasabihin. Pangako ko, hindi sinasadya ng Shrek Academy at Tang Sect ang oras. Sabi ni Hanhai Daoluo Chen Xinji sa malalim na boses. Inilibot ni Dong Xian ang kanyang mga mata at lumingon sa kanya, Old Chen, pangako mo. Kung hindi dahil sa iyo, ang Eternal Heavenly Kingdom ay nasa kamay pa rin ng Federation, magkakaroon kaya ng ganoong kalaking gulo. Nagbago ang mga mata ni Chen Xinji, at isang napakapangangilabot na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan, na naging sanhi ng marahas na pagbaluktot sa paligid na parang isang mabagyong dagat. Namutla ang mukha ni Dong Xian, at alam din niyang medyo mabigat ang kanyang mga sinabi. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa isang quasi-god level na limit Daoluo aura. Siya mismo ay isa ring extreme Daoluo, ngunit katatapos lang niyang maabot ang threshold ng demigod level, at mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ng quasi-god.
Ang Chen Xinji na ito ay nasa kanyang namamatay na taon, paano pa siya magkakaroon ng ganoong kalakas na hininga? Nagulat na lang siya, biglang, sa hindi kalayuan, isang marahas na dagandong ang tumunog. Kaagad pagkatapos, biglang nagliyab ang apoy sa direksyon ng posisyon kung saan kaka-atras lang ng Western Army. Ang nakakabinging dagandong ay pumutok na parang kulog at naging isang malaking bowl ang apoy. Ang dating solidong linya ng depensa ng Western Legion ay biglang binuksan ng isang malaking puwang. Anong nangyayari? Nagulat ang mabangis na lobo na si Daoluo Dongxian. Ano ang sitwasyon? Ano ang sitwasyon sa posisyon? Paano ang mga taong naiwan? Sabik niyang tanong sa pamamagitan ng Soul Communicator. At sa sandaling ito, sa malaking puwang na puno ng apoy. Isang grupo ng mga figure ang sumugod sa posisyon ng napakabilis. Ito ay nagngangalit ng patayo at paalang na sira-sira. Ang sumusugod sa harapan ay isang malaking katawan, higit sa 100 metro ang haba, parang isang higanteng baka. Ngunit ang higanteng baka na ito ay may pares ng matutulis at malalaking sungay na may haba na 50 metro, at maging ang halwang metal ay tila hindi mapigilan ang pagbangga nito. Nagsimula ang paninira nang sumugod siya sa larangan ng digmaan. Sa isang iglap, nanlamig ang puso ni Dongxian. Nawala ang utak niya sa isang iglap. Paano kaya ito? Hindi ba't ang Blood River na pumapatay sa mga Diyos ay isang gabi pa bago ito dumating? Pero, bigla niyang naunawaan na siya ay nakagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Dahil sa pagiging makasarili at hinala, hindi niya pinansin ang pinakamahalagang bagay. Ibig sabihin, ang Blood River God-killing array ay ganap na sarado sa kanila, ngunit para sa Abyss Army, maaari itong mabuksan anumang oras. Bagamat hindi pa rin niya alam kung paano nakatakas ang mga Abyssal Force na ito sa Reconnaissance Soul Guide at lumitaw sa mga depensibong posisyon ng Western Legion, may isip niya na ang biglaang pag-atake na ito ng kabilang partido ay malamang na pinag-isipan. Ito ay para sa iyong sarili. Nagulat sina Yu Guanzi at Chen Xinji. Kung hindi lang dahil sa malaking pagbabago sa ekspresyon ni Dongxian sa mga oras na ito, maghahinala pa silang traidor ang kasamahan sa kanyang harapan. Asshole! Ipasa ang order ko at bumalik ka agad sa pwesto para harangin ang mga nilalang na abyssal. Bilasan mo. Umungol si Dongxian, at agad na inilantad ng mabangis na lobo na mecha ang pasukan, at siya ay bumulusok dito. Ang mabangis na lobo na mecha ay dumura mula sa likuran, at ito ay naging isang malakas na ilaw at sumugod patungo sa posisyon ng Western Legion. Hindi mahalaga kung siya ay makasarili o hindi, si Dongxian ay isang sundalo kung tutuusin, isang tunay na sundalo. Umasa siya sa kanyang sariling lakas upang magsumikap hanggang sa kasalukuyang antas, na may sariling tiyaga at dignidad, at mas makapangyarihan. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng sitwasyong nasa harapan niya, at ayaw niya talagang umatras noon. Gayunpaman, walang panghihinayang gamot sa mundong ito. Ang magagawa niya ngayon ay gawin ang kanyang makakaya para mabawasan ang lahat ng pagkalugi na malapit nang mangyari sa kanyang harapan. Ang halos mabaliw na si Dongxian ay sumugod sa kampo, at ang Western Legion ay nagkagulo rin. Mapatla din ang mukha ni Chenggu Dongfeng sa gilid ng powerhouse ng Spirit Transmission Tower na magkasamang sumusunod sa paglikas. Magkasabay. Ito ay masyadong nagkataon. Paano ito nagkataon? Nagkunwari siyang umatras, at sumunod si Dongxian, ngunit noong kakaalis lang nila ng hukbo mula sa garrison, nakipag-ayos si Dongxian kay Yu Guanzi at Chen Xinji. Narito ang hukbo ng kailaliman. Medyo sobra kung nagkataon sa oras na ito, di ba? Halos naisip ni Chenggu Dongfeng na may panloob na multo. Ang mga taong may banal na espiritu ay pumasok sa Western Legion. At ang pinakamalamang na makalusot ay ang dumaan sa Spirit Tower dito. Katulad ni Dongxian, gaano man siya makasarili, hindi niya gugustuhin na masira ang mainland. Ang panloob na multo, sino ang panloob na multo? Mariin niyang sinulyapan ang mga tao sa paligid niya, ngunit wala siyang napansin. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya ng mga oras na ito. Sumigaw si Chenggu Dongfeng na may malamig na galit sa kanyang mga mata, pumunta ka, sundan ang Western Legion at harangan ang kalaban. Wala siyang ibang pagpipilian. Sa oras na ito, maaari ka lamang lumaban hanggang kamatayan. Itinaas ang isang braso, tinawag ang sarili niyang Coiling Dragon Stick, nanguna ang Spirit Spreading Pagoda Master at dumiretso sa puwang. Ang tunog ng mga chants ng dragon sa paligid niya ay tumunog, at sinundan siya ni Guyana. Itinaas ang Silver Dragon Spear sa kanyang kamay, ang Silver Light na namumukadkad sa kanyang katawan, at ang 4-character Battle Armor ay bumitaw. Nang ilabas niya ang kanyang napakagandang 4-character Silver Battle Armor, hindi maiwasan ng kanyang mga mata na tumingin sa malayo, kung nasaan siya. Alam mo ba ang aking 4-character Battle Armor ay tinatawag na Silver Dragon at Woolen. Ako si Yinlong Woolen Guyana. Ang Western Legion ay karapat-dapat na maging isang elite division. Bagamat nagkaroon ito ng malalaking pagbabago, nag-react pa rin ito noong una. Unang sumugod ang Mecha Legion sa puwang sa posisyon. Ang hukbo ay ganap na naibalik. Ang mabangis na lobo na si Daoluo Dongxian ay lumipad sa unahan, umaasa sa bilis ng mecha sa antas ng Diyos, halos maabot niya ang tuktok ng puwang sa isang iglap. End of this chapter.